Si Tadano ay isang pangit na talunan na hindi pinapansin ng lahat sa paaralan. Gayunpaman, nang matuklasan niya na ang pinakamagandang babae sa paaralan ay masyadong mahiyain upang magsalita sa publiko, nag-alok siyang tulungan itong makipagkaibigan, ngunit sa halip ay nilinlang siya. Nagsimula ang lahat nang dumating si Tadano sa kanyang bagong paaralan, at nagulat siya na nakapasok siya sa ganoong prestihiyosong akademya sa kabila ng pagiging ordinaryong tao lamang. Sa locker ng sapatos, nakasalubong niya ang isang babaeng nagngangalang Komi, kaya sinubukan niya itong batiin nang hindi pa nakikita ang mukha nito. Ngunit nang makita niya na ang ganda nito ay higit pa sa anumang nakita niya, at nagdulot ito sa kanya ng matinding kagalakan, tulad ng isang wib na nakakuha ng kanyang pinakamimithing bagay. Oy, you! Gayunpaman, biglang nanginginig si Komi at tinitigan siya na parang isang user ng kalabang stand, kaya natatakot siyang baka malagay sa kapahamakan, ngunit mabilis lang itong umalis, naiwan siyang naguguluhan. Habang papasok sa klase, nalilito pa rin si Tadano sa kakaibang ugali ng beauty queen, ngunit pinilit niyang kalmayan ang sarili sa pamamagitan ng pagtanggap na hinding-hindi ito mapapasama sa isang kaawa-awang talunan na tulad niya. Gayunpaman, nang umupo siya sa klase, nagulat siya nang makita na katabi niya si Komi at lahat ng gunner sa klase ay nagpaplano siyang saktan ng husto dahil sa inggit, na naging sanhi ng kanya. Manginig sa takot. Saka, dumating ang guro at hiniling sa mga estudyante na magpakilala. Nang turn na ni Komi, tahimik siyang nakatayo na parang estatwa sa loob ng ilang segundo, na nagpagulo sa isip ng lahat. Pagkatapos, bigla siyang naglakad sa harap ng klase at sinulat ang pangalan niya sa pisara na may aura at tindi ng isang samurai, na nagpalakpak sa lahat para sa kanya. Nang turn na ni Tadano, sinubukan niyang ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng pagbibiro. Ngunit ang naiinggit na mga talunan ay labis na nagalit habang nagpaparinig sa kanya, na nagpahantong sa kanya sa konklusyon na ang kanyang paaralan. Tapos na ang buhay. Sa klase, hindi maalis ni Tadano ang tingin niya kay Komi dahil lahat ng ginagawa nito ay maganda. Nang biglang mahulog ang pambura niya, sinubukan niyang ibigay ito sa kanya, ngunit isang imitasyon ni Naruto ang naghagis ng compass nang may layuning saktan ang kamay niya dahil sa inggit. Bago pa makasugod muli ang ninja, mabilis na ibinigay ni Tadano kay Komi ang pambura, ngunit bigla itong napatingin sa kanya, kaya lumayo ng tingin si Tadano para iwasan siya. Pagkaring ng huling kampana, nag-uunahan ang lahat sa klase na magpapansin kay Komi, ngunit si Tadano ay aksidenteng nawala ng malay ng isang NPC sa gitna ng stampede. Pagkagising niya, nakarinig siya ng isang mahina at tahimik na boses na nagtatanong kung bakit hindi siya makapagsalita sa harap ng mga tao, at pagkatapos niyang lubusang magkamalay, napansin niyang galing ito kay Komi, kaya't nagsinungaling siyang wala siyang narinig. Gayunpaman, biglang tumunghay si Komi sa kanya, na nagpamalay sa kanya na binigyan niya lang ito ng nakakahiyang alaala, kaya nag-isip siya ng paraan kung paano ayusin ang mga bagay-bagay hanggang sa maalala niya ang panginginig nito sa kanyang intro. Pagkatapos ay malakas siyang nagtanong kung hindi ba siya magaling magsalita sa harap ng mga tao, at ito ay nakapagpa ang kanyang paghinto, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng katangahan dahil nakikipag-usap siya sa mismong reyna ng kagandahan ng klase. Gayunpaman, lumingon siya pabalik at sinubukang sabihin ang isang bagay sa kanya, ngunit muling nagsimulang mautal na parang isang unggoy na patay ang utak, na nagpapatunay sa kanyang teorya tungkol sa kanyang problema sa pagsasalita. Habang inaayos nila ang mga upuan ng magkasama, tinanong ni Tadano kung ano ang sinubukan niyang sabihin sa kanya kanina. Ngunit muli siyang nanginig, kaya iminungkahi niyang sumulat sa pisara. Gamit ang pisara, tinanong ni Komi kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang problema sa pagsasalita, kaya ipinaliwanag niya na napansin niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga reaksyon at tinanong kung may nakapansin na dati, ngunit sinabi niya, wala pang sinuman. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na gustong-gusto niyang makipag-usap sa mga tao, ngunit palaging naninigas ang kanyang mukha tuwing lalapitan niya ang mga ito. Dahilan para sila ay himatayin o tumakbo palayo, at iniisip niya na galit sa kanya ang mga tao. Matapos ipahayag ito, naging emosyonal si Komi habang sinasabi kay Tadano na gusto niyang ayain itong magtanghalian kasama siya, at nagulat si Tadano na napakarami na pala niyang pinagdaanan mag-isa sa kabila ng pagiging mabait niyang babae. Inabutan niya ito ng panyo, iniisip na umiiyak siya, ngunit nang humarap ito, nakita niyang sinisinok lang pala siya. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin sa paggambala rito kanina at hiniling na kalimutan na ang nangyari kanina. Nililinis ang pisara. Gayunpaman,
Habang papalayo siya, biglang sumulat si Tadano sa pisara, tinatanong kung ilang brain cells ang mayroon sina Annie at ang kanyang mga taga-subaybay. Kaya siya ay lumingon at tamang sumagot ng -100 at ginugol nila ang sumunod na ilang minuto sa masayang pag-uusap tungkol sa kanilang mga interes, hanggang sa tuluyang mapuno ang pisara. Matapos linisin ang pisara, isinambulat ni Comey na ang pangarap niya ay makagawa ng 100 kaibigan, at sinabi ni Tadano na siya ang magiging matalik niyang kaibigan na tutulong sa kanya para mahanap ang natitirang 79, ngunit ito ay nagpatalon sa kanyang puso, kaya si Tadano ay nalito at pinunasan ang pisara. Ngunit, pinasalamatan siya ni Comey at Kumari pa ng takbo palabas ng klase ng mas mabilis pa kay Sonic the Hedgehog, para hindi niya makita ang pagsabog niya sa kaligayahan. Kinabukasan, nagkita sina Comey at Tadano sa pasilyo, ngunit nang batiin siya nito, hindi pa rin siya makasagot gaya ng dati, kaya dinala niya ito sa hagdanan para magsanay ng boses na makakatulong sa kanya na makipagkaibigan. Gayunpaman, walang ideya si Tadano na ang pagkamit ng kanyang layunin ay magiging mas mahirap pa kaysa sa paghahanap ng One Piece dahil ang kanilang paaralan ay kilala na puno ng lahat ng uri ng kakaibang pasaway. Kinabukasan sa klase, nag-iisip si Tadano ng isang sitwasyon kung saan sasabihin niya sa isang tao ang layunin ni Comey. Upang makipagkaibigan, at masaya silang pumayag na maging kaibigan niya, kaya nagpasya siyang subukan ito sa totoong buhay sa isang babaeng may kulay kayumangging buhok na nagngangalang Ren, na kasalukuyang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan sa harap ng klase. Nang tawagin niya si Ren, biglang natigilan ang grupo ng kaibigan nito dahil sa kanyang negative riz, ngunit masayang sumagot si Ren sa kanya, kaya sinubukan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa hiling ni Comey. Gayunpaman, biglang hinawakan ni Ren ang balikat niya at malamig na pinagsasabihan siya ng matitinding insulto, na nagpahina ng kanyang loob, bago siya masayang sabihan na huwag nang makipag-usap pa sa kanya. Sa oras ng tanghalian, lubog si Tadano sa kalungkutan dahil sinubukan niyang kausapin ang ilan sa kanyang mga kaklase tungkol sa layunin ni Comey, ngunit tinanggihan nila siya sa isang katulad na masakit na paraan. Pakiramdam niya ay tanga siya dahil nag-alok siyang tulungan si Comey na magkaroon ng mga kaibigan gayong siya mismo ay wala, at pinarusahan niya ang sarili sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang walang laman na ulo sa mesa. Gayunpaman, bilang huling paraan, nagpasya siyang subukan sa isang taong alam niyang hindi kailanman tatanggihan ang alok, kaya nakipagkita siya sa kanyang matandang kaibigan, sina Jimmy, na bumati sa kanya ng may mapagmataas na mukha. Biglang lumitaw si Comey sa tabi ni Tadano, kaya ipinakilala ni Tadano sina Jimmy kay Comey bilang kaklase niya mula sa dati niyang paaralan, pero napansin niyang nakasuot ng pambabae sina Jimmy. Kaya tinanong niya ang hanggal kung bakit siya nakasuot ng palda. Buong tapang na sinabi ni Jimmy kay Tadano na siya ay babae. Kaya pinagalitan siya ni Tadano dahil sinusubukan niyang tularan si Bruce Jenner. Pero hindi man lang nagulat si Tadano dito dahil simula nang magkakilala sila, sina Jimmy ay isang mapilit magsinungaling na pumapatol sa parehong kasarian. Bigla, pinalibutan sina Jimmy ng kanilang mga kaklase, at nagsimula siyang makipag-usap ng masaya sa silang lahat. Pero nagtataka si Tadano kung may ipinapahiwatig itong kakaiba sa pag-aalok, kaya ipinaliwanag niyang matatalik niyang kaibigan ang mga ito, na ikinagulat ni Comey. Gayunpaman, hindi nagulat si Tadano dahil kahit sa dati nilang paaralan, kalahati ng mga estudyante ay kaibigan ni Jimmy dahil siya ang iginagalang pagdating sa pakikisalamuha. Pagkaalis ng mga estudyante, nilapitan ni Tadano sina Jimmy para humiling. Ngunit sinimulan siyang tuksuhin ni Jimmy sa pamamagitan ng pag-aalok na paglaruan ang kanyang mga kunwari pakana. At kinilabutan si Comey dito, kaya tiniyak ni Tadano sa kanya na hindi ito masamang tao. Pagkatapos, hiningi ni Tadano na subukan niya ang linyang pinractice nila kaninang umaga, ngunit hindi maintindihan ng tahimik at tuliro kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya bumulong siya na dapat niyang tanungin si Jimmy na maging kaibigan niya, na nagpaasim ng mukha ng mga nakapaligid na estudyante dahil sa inggit. Gayunpaman, nagsimula na naman siyang manginig na parang espada ni Sophie Raines, kaya pinuri siya ni Tadano dahil sa pag-unlad niya bago ipaliwanag kay Jimmy na gusto niya itong maging kaibigan. Pagkatapos ay hiniling ni Tadano kay Jimmy na tanggapin siya bilang kaibigan dahil pakiramdam niya ay madali lang ito para sa isang social machine na tulad ni Jimmy, ngunit binigyan sila ni Jimmy ng matinding gulat nang sabihin nitong hindi ito posible. Habang si Comey ay tulala sa gulat, dinala ni Tadano sina Jimmy sa labas, kung saan tinanong niya sina Jimmy kung bakit hindi niya tinanggap si Comey.
Ipinaliwanag ni Najimi na hindi niya gusto si Komi dahil nakilala niya ito minsan noon, at kahit masaya siyang lumapit dito, tahimik lang itong nakatingin sa kanya parang mannequin, kaya naisip niyang binabaliwala siya nito. Si Komi ang tanging taong hindi niya nagawang maging kaibigan noon, kaya sa sobrang gulat ay hindi siya nakabangon sa kama sa loob ng 1 linggo. Dahil siya ay isang mature na tao, hindi naniniwala si Najimi na kinamumuhian siya ni Komi, pero inaamin niyang nakakakilabot ang mga mata nito noon. Ipinaliwanag ni Tadano na nagkamali siya ng pagkakaintindi kay Komi dahil hindi naman siya sinusubukang baliwalain ni Komi, at iminungkahi niyang sabay silang umuwi. Ngunit tumanggi si Najimi dahil pakiramdam niya ay marami ng kaibigan si Komi. Gayunpaman, tiningnan siya ni Tadano ng seryoso habang hinihiling na kausapin niya si Komi, at tinanong ni Najimi kung gusto niya si Komi, kaya ipinaliwanag ni Tadano na gusto lang niyang tulungan si Komi dahil nangangailangan ito ng tulong. Narinig ito, pumayag si Najimi na sabay silang umuwi ni Komi sa kondisyong tatawagin na siya ni Tadano sa kanyang pangalan, at pumayag si Tadano. Ibinanggit ni Najimi kung paano tinanggihan ng crush ni Tadano si Tadano matapos nitong ayaing lumabas sa dati nilang eskwelahan, at labis ang kahiyang naramdaman ni Tadano kaya napilitan siyang magmadali sa palikuran dahil sa matinding pagdudumi. Pagkatapos ng klase, inaya ni Najimi si Komi na sabay silang umuwi, at pumayag naman ito, ngunit napansin ni Tadano mula sa kanyang pinagtataguan na tila naiilang sila sa isa't isa. Habang naglalakad ng magkasama, humingi ng tawad si Najimi kay Komi dahil sa sinabi niyang ayaw niya itong maging kaibigan, at tinanong niya ito kung naaalala pa nito ang una nilang pagkikita, ngunit hindi pa rin siya makakibo, kaya siya'y kumilos-kilos na parang robot bilang tugon. Pagkatapos, tinanong ni Najimi siya tungkol sa kanyang popularidad, ngunit nagsimula siyang manginig sa harap nito muli, na nagpanginginig din dito, kaya nag-text si Tadano kay Najimi, tinatanong kung ayos lang siya, at sinabi ni Najimi na sumuko na siya. Bigla, dumating ang dalawang pangit na tall-una na nagngangalang Ma at Shi at sinimulang sabihin kay Najimi kung gaano nila ito nami-miss, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nila. Nagbigay si Ma ng buong pusong pagtatapat ng pag-ibig na mala telenovela, hinihiling kay Najimi na maging sila, ngunit agad na winasak ni Najimi ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagbubunyag na siya ay isang lalaki. Gayunpaman, ipinahayag ni Ma na siya ang nangungunang disipulo ni Didi, at sinusubukang guluhin si Najimi mula sa likuran gamit ang kanyang 15 pulgadang makina, ngunit bigla siyang tinapik ni Komi mula sa likuran at ibinigay sa kanya ang kanyang susi. Dahil hindi maunawaan ng Hangul ang lengguwahe ni Nezuko, natakot siya at isinalin ang kanyang mga espada bilang banta ng kamatayan, kaya tumakbo siya kasama ang kanyang Hangul na kasama. Lubos itong humanga kay Najimi kaya sinabi niya kay Komi na gusto niyang maging kaibigan nito at tumawa habang tinatawag si Komi na isang nakakatawang tao. Matapos siyang umalis, sinabi ni Tadano kay Komi na nakagawa na siya ng kanyang pangalawang kaibigan, kaya siya ay masayang lumukso. Bilang pagdiriwang, kinabukasan, magkasamang nanananghalian sina Tadano at Komi, at dumating si Najimi para makisaya, ngunit nagsimulang manginig si Komi sa tuwa, na nagpatindig balahibo kay Najimi sa takot. Napansin naman ni Najimi na lumalayo si Tadano kay Komi, kaya inanyayahan niya si Tadano na lumapit sa kanila. Ngunit napansin ni Tadano ang galit na pulutong ng mga humahawak ng sama ng loob na nagdarasal para sa kanyang pagbagsak sa likuran niya, kaya siya tumanggi. Pagkaupo, sinubukan ni Najimi na simulan ang milyong-milyong usapan ng sabay-sabay kay Komi, ngunit nagsimulang uminit ang kanyang utak, kaya pumagitna si Tadano sa pamamagitan ng pagbanggit sa layunin niyang makipag. 100 kaibigan. Ngunit, biglang inutusan ni Najimi si Komi na kumuha ng sobrang komplikadong order ng ice cream para sa kanya, at pagkaalis niya, ipinaliwanag ni Najimi kay Tadano na sinusubukan niyang sanayin si Komi kung paano makipagkaibigan. Pagkatapos ay ipinadala niya si Tadano para sundan ito dahil may iba pa siyang kaibigan na kikitain sa tanghalian, kaya't pinanood ni Tadano mula sa malayo habang pumapasok si Komi sa restaurant. Pagdating niya sa counter, tinanong ng may-ari kung ano ang gusto niya, ngunit nagsimula siyang mag-sign language, kaya binigyan niya ito ng menu para pumili. Habang nahihirapan siya sa menu, nakita ng may-ari ang kanyang cute na mukha at nakakuha ng kaliwanagan mula sa Gunner Heaven na nagtulak sa kanya na ihanda ang pinakamasarap niyang ice cream para rito. Kahit alam ni Komi na hindi yun ang tamang order, hindi siya makahanap ng mga salita para sabihin ito sa kanya, kaya dinala niya ang ice cream kay Najimi, na nagsabing mali ang order. Dahil dito, umiyak siya,
kaya lumuhad sina na Jimmy at Tadano habang humihingi ng tawad sa kanya. Kinabukasan, ang babaeng nakasalamin mula kanina, si Agari, ay nasa silid-aklatan, nagtatambak ng mga libro habang iniisip kung gaano siya kahiyain at nawawala ng imik tuwing tinitingnan siya ng mga tao. Gayunpaman, nagsimulang titigan siya ni Komi mula sa counter sa likuran na may madilim na aura, kaya nagsimula siyang nanginginig sa takot, dahilan upang magkalat ang lahat ng librong pinatong niya. Habang pinupulot ni Agari ang mga libro, naiisip niya kung gaano katahimik at kagalang-galang si Komi sa kabila ng pagkakaroon ng hitsura ni Scarlett Johansson, at labis siyang humahanga sa astig na ugali ni Komi kaya't nagsisimula siyang mag-fangirl sa harap nito. Gayunpaman, pakiramdam niya'y kabaligtaran siya ni Komi dahil siya ay medyo bulag, mataba, anti-social na talunan, at labis siyang naguguluhan sa katotohanang pinagmamasdan siya ni Komi kaya kumulo ang kanyang tiyan. Pagkatapos gumamit ng palikuran, nanatili siya doon dahil itinuturing niya itong kanyang personal na espasyo, kung saan walang makakakita sa kanya, ngunit napansin niya na nakatayo si Komi sa kabilang panig ng pinto, na nagpa-tremor sa kanya habang nagmamakaawa kay Komi na patawarin siya sa pagsira sa hangin gamit ang kanyang mga dumi na amoy bulok na itlog. Matapos umalis si Komi, sinubukan ni Agari tumakas, ngunit biglang dumating ang guro at inutusan siyang mag-anunsyo ng kung ano sa klase. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang kakulangan sa kasanayan sa pakikisalamuha sa guro, ngunit napansin niya na nakatitig si Komi sa kanya mula sa likuran na parang alien sa pelikulang katatakutan, kaya tinanggap niya ang kahilingan ng guro. Habang naglalakad papunta sa klase, nag-iisip si Agari kung ano ang kanyang magagawa dahil ang kanyang tiyan ay halos muling pumutok, ngunit ang kanyang tiwala sa sarili ay lumitaw na parang isang anghel sa kanyang isipan at sinabi sa kanya kung paano gawin ang anunsyo. Gayunpaman, nang sinubukan niya, iisa lang ang salitang nasabi niya, na walang kanuman kahulugan, at nang tanungin siya ng kanyang mga kaklase kung ano ang ibig niyang sabihin, sinubukan niyang tumakas sa hiya, ngunit napansin niya na nakatitig pa rin si Komi sa kanya na parang isang sinumpaang espiritu, kaya buong tapang niyang ginawa ang anunsyo bago tumakbo palayo. Nang makarating siya sa bubong, tumalon siya sa tuwa dahil naharap niya ang kanyang mga takot sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Mas maaga noon sa araw na iyon, ipinakita ni Jimmy kina Tadano at Komi ang isang listahan ng mga tao mula sa kanyang mga kaibigan, na may pinakamalapit na personalidad kay Komi at iminungkahi na pumili sila ng susunod niyang kaibigan mula sa listahan na iyon, at nagustuhan ni Tadano ang ideya. Upang simulan ang misyong ito, ipinakilala sila ni Jimmy kay Agari, sinasabi sa kanila ang lahat ng isyong pang-mental na dinaranas nito, at ito ay nagpamalas kay Tadano ng awa para rito, ngunit nakaramdam si Komi ng pagkakaugnay sa kanya. Gayunpaman, nang oras na upang lumipat sa susunod na tao, napansin nilang matagal nang wala si Komi, at pumunta siya upang batiin si Agari ngunit hindi nakahanap ng mga salita upang magawa iyon. Sa kasalukuyan, ipinapaliwanag ni Komi ang lahat kay Tadano, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob sa pagkakautal. Ang lahat, kaya pinapakalma niya ito sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya na magkakaroon pa siya ng ibang pagkakataon. Sa sandaling yun, dumating si Agari at mahiyain niyang sinabi kay Komi na natakot siya dahil sa kanyang patuloy na ngunit ngumiti siya habang inaamin na nagbago siya dahil dito at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Samantala, sinamantala ni Tadano ang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-aalok na maging magkaibigan sila, ngunit biglang tumakbo si Agari paakyat habang sinasabing imposible ito, bago ipaliwanag na gusto niyang maging aso ni Komi dahil hindi niya ramdam na karapat-dapat siyang maging kaibigan nito. Kalaunan sa klase, sinabi ni Komi kay Tadano na mayroon na siyang telepono, at nalito siya na wala siyang ganoon sa buong panahong ito, kaya ipinaliwanag niyang hindi niya kailangan yun dati. Iba na ang sitwasyon ngayon dahil tinulungan siya ni Tadano na magkaroon ng mga kaibigan. Nang makita ito, naantig ang damdamin ni Tadano, ngunit sinabi niya rito na kailangan niyang kunin ang numero ng kanyang mga kaibigan, kaya iminungkahi niyang puntahan sina Jimmy at Agari para tanungin. Gayunpaman, sinabi niyang siya na ang bahala dahil nahihiya na siyang palaging umasa rito, at namangha si Tadano na ang laki na ng ipinagbago niya. Nang lapitan niya sina Jimmy, malugod siyang binati nito, ngunit nilapitan niya ito na may nakakatakot na aura, na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang kanyang mga intensyon dito, pumayag sina Jimmy na ibigay sa kanya ang kanyang numero, at iminungkahi na direktang ilagay ito sa kanyang telepono sa halip na isulat sa papel.
Di nagtagal, nakipagkita si Komi kay Agari para kunin ang kanyang numero, ngunit ang bilugang, kakaibang individual ay nagsimulang tanungin siya na maglaro ng isang bagay na maiuugnay sa 50 Shades of Grey kasama niya, kaya sumuko si Komi at umalis. Pagbalik niya sa klase, ibinigay niya kay Tadano ang kanyang telepono, ngunit nagsimulang magmadali si Agari para ibigay kay Komi ang kanyang numero dahil sinabi sa kanya ni Najimi kanina na isulat ang kanyang numero sa isang piraso ng papel dahil gusto muna ni Komi ang numero ni Tadano. Pagkatapos niyang ipaliwanag ito, namula sa hiya sina Komi at Tadano, at inilagay niya kanyang numero sa telepono nang hindi nagtatama ang paningin, ngunit nang sa wakas ay tumingin siya rito, ang kanyang pagkakakyot ay nagpatili sa kanya na parang sayen. Makalipas ang ilang oras, ang guro ay humingi ng mga estudyanteng magboluntaryo para sa posisyon ng class president, at lahat ay nanatiling tahimik, ngunit nang hilingin niyang mag-nominate, lahat ay nagkakaisang pinili si Komi. Nang tanungin niya si Komi kung tatanggapin niya ang papel, si Komi ay nagsimulang manginig sa takot, kaya nagpa siya si Tadano na i-nominate ang sarili bilang oposisyon, ngunit biglang nagtaas ng kamay si Najimi at sinabi kay Tadano na hayaan siyang humawak nito. Lahat ng mga mapagpataw na kaklase ay lumibot kay Najimi upang parusahan siya, ngunit ipinahayag niya na masyadong maliit ang posisyon ng class president para sa kanilang maluwalhating reyna, kaya sumang-ayon sila na tama siya at ibinigay sa kanya ang posisyon ng Diyos ng klase sa halip. Habang sila ay nagdiriwang, binanggit ng guro na bakante pa rin ang posisyon ng class rep, kaya walang damdaming pinili ng mga estudyante si Tadano dahil itinuturing nila itong isang mababang posisyon para sa mga talunan. Nang gabing yun, tinawagan ni Komi si Tadano, ngunit nang sagutin niya, labis siyang natarante kaya agad niyang pinutol ang tawag. Habang siya ay naguguluhan, tinawagan pabalik ni Tadano, at matapos niyang sagutin, hiniling niya na sabihin kung maayos ba siya. Ngunit, sinabi ni Komi sa kanya na maling numero ang natawagan niya bago muling pinutol ang tawag, kaya sumigaw ang lalaki na napakaganda ng boses nito. Kinabukasan sa klase, naglalaro si Najimi kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit nanginginig si Komi sa likuran nila dahil palihim siyang gustong sumali sa kasiyahan. Nang makita ito, napagtanto ni Tadano na hindi siya makakasama sa cool na grupo ng mga kaibigan na naglalaro, kaya iminungkahi niyang maglaro na lang siya ng pribadong laro kasama sina Agari at Najimi pagkatapos. Ngunit, narinig sila ni Najimi, kaya inanyayahan niya si Komi na sumali sa kasiyahan, at ang lahat ng iba pa. Simulan siyang hanggan ng labis ng may pag-asa. Napagtanto ni Tadano na plano ni Najimi na paglaruan si Komi, kaya inalok niyang sumali rin sa laro, at malamig siyang tinanggap ng ibang kaklase sa laro. Pagdating sa turn ni Komi, wala siyang sinabi, ngunit ang mga hanggal na tagahanga ay ibinigay pa rin sa kanya ang panalo dahil sa pribilehiyo ng magandang babae, kaya tinaasan ni Najimi ang taya sa pamamagitan ng pagtatakda na ang matatalo ay kailangang gumawa ng kissy face. Sa ikalawang round, ginawa ng lahat ng mga mangmang sa fan club ni Komi ang kanilang makakaya para matalo si Komi upang makita nila ang kanyang kissy face, ngunit sinira ni Tadano ang kanilang mga plano sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkatalo para mismo, kaya sila ay umalis na may pagkadismaya. Pagkaalis ng lahat, nagpasalamat si Komi kay Tadano sa pagtulong sa kanya at inamin na nagkaroon siya ng kasiyahan, na ikinatuwa naman niya. Kinabukasan, nagsasagawa ang mga estudyante ng pagsusuri sa mata sa infirmary, ngunit nang turn na ni Komi, hindi siya makapagbigay ng paalitang sagot, kaya idinaan niya ang kanyang sagot sa pagturo. Sa pagsusulit, isang babaeng kulay rosas ang buhok na nagngangalang Makaro ang nagbibigay kay Komi ng masamang tingin dahil lihim siyang nagpaplano na talunin siya sa physical exams. Maliwanag, ang pagsusulit ay may 4 na yugto, na kinabibilangan ng paningin, taas, bigat, at nakaupo. Taas, at kung makakapanalo si Makaro ng 3 o higit pa, siya ay magiging matagumpay at magiging nakatataas na nilalang sa kanilang klase. Habang pinapanood siya, nararamdaman ni Makaro na madali siyang mananalo dahil tila hindi sumasagot si Komi, ngunit inihayag ng guro na ang paningin ni Komi ay higit sa karaniwan, at nagulat si Makaro dahil hindi niya nakita si Komi na tumuturo. Habang papalayo si Komi, labis na nabulagan si Makaro ng kanyang mga maling akala kaya't naghinuha siya na sinuhulan ni Komi ang guro para lang matalo siya, kaya't nagpatuloy siya para kunin ang kanyang pagsusulit na may matinding determinasyon na talunin si Komi, ngunit ang kanyang paningin ay nagtapos na nakakuha ng puntos na mas mababa sa karaniwan, katulad ng iyong longganisa. Sa pagsusulit sa taas, sinukat ang taas ni Komi,
at idineklara ni Makaro na tatalunin niya ito. Ngunit si Komi ang nagwagi ng malaki, kaya nagsimulang magwala si Makaro, dahilan para manginig si Komi sa takot sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ni Makaro na natalo lang siya dahil mas mahaba ang mga binti ni Komi, at dahil maraming lalaki sa mga K-drama na labis niyang pinapanood at nakakapagpabaluktot ng pananaw ang mas gusto ng maiikling binti na kababaihan, si Makaro, na walang hiya at may baluktot na pag-iisip, ay sinabi kay Komi na tabla sila habang lumalayo. Kinabukasan, papunta si Tadano sa eskwela, masayang iniisip ang kanyang pagkakaibigan kay. Ngunit bigla siyang pinigilan magsalita at inilayo sa paningin. Pagkatapos nito, naglakad si Ren papuntang paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan, at nang makita niya si Komi, napagtanto niyang may pagtingin siya dito. Habang sinusundan si Komi, labis siyang nabibighani sa alindog nito kaya't siya'y nagiging balisa at hindi mapakali. Ngunit kinabahala ito ni Komi, kaya't bumalik siya sa katinoan at nagsimulang namnamin ang amoy ni Komi habang sinusundan ito. Bigla, nalaglag ang isa sa mga buhok ni Komi, kaya't ginawa ni Ren ang isang bagay na maaaring gawin ng isang taong labis na nahuhumaling sa ganoong sitwasyon. Dinampot niya ito at dinilaan ng ilang minuto bago inilagay sa isang bag upang gamitin. Para sa mga aktibidad sa gabi, layunin ni Ren na gawing permanenteng katuwang sa gunting si Komi, at bilang unang hakbang, nagpasya siyang batiin ito ng nakangiti. Gayunpaman, nang subukan niyang gawin ito, humadlang ang tapat na aso ni Komi, si Agari, upang bantayan siya, kaya nagsuot si Ren ng maskara ng demonyo, na nagpatakot sa aso. Matapos makakolekta ng kumpiyansa, sinubukan muling lapitan ni Ren si Komi, ngunit sa pagkakataong ito, sumingit si Najimi at nagsimulang makipag-usap kay Komi, na nakapagpagalit kay Ren. Gayunpaman, nang batiin ni Najimi si Ren, bumalik siya sa masayang kalagayan habang binabati ito pabalik. At sinamantala ang pagkakataon upang batiin si Komi, ngunit si Komi ay nanginginig bilang tugon, kaya napagpasyahan niya na perpekto si Komi dahil naniniwala siyang nararapat lang na baliwalain ng isang reyna ang mga talunan tulad niya. Pagkatapos ay tinawag ni Ren si Najimi sa pasilyo at mariing tinanong kung ano ang relasyon niya kay Komi, at ipinaliwanag nitong magkaibigan lang sila. Kaya binalaan niya itong gagawin parang babae sa isang mahirap at hindi kanais-nais na paraan kung hindi niya siya ipapakilala kay Komi. Nang maglaon sa klase, ipinakilala ni Najimi si Komi kay Ren, at si Komi ay nagsimulang manginig muli. Ngunit ito ay lalo lamang nagpatalo sa poise ng Reynang Simp habang lalo pang pinupuri at sinasamba si Komi. Matapos pakalmayan ang sarili, nagpasya si Ren na umaktong normal, kaya inanyayahan niya si Komi na kumain ng Burger King kasama siya sa tanghalian. Ngunit nabagabag si Komi sa katotohanang nasa upuan siya ni Tadano imbes na ito. Gayunpaman, labis na nabighani si Ren sa gulong mukha ni Komi kaya nagsimula siyang tumalon at yapakan ng lupa na parang lasing na rockstar. Ngunit nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Komi, ipinaliwanag niyang masaya lang siya. Pagkaalis niya, nagsimulang manginig muli si Komi, at nang tingnan siya ni Najimi, napagtanto niyang wala si Tadano sa klase, kaya siya nataranta. Samantala, nagising si Tadano sa isang kakaibang kwarto at napansin niyang nakatali ang kanyang mga kamay at nakasarhan ang bibig. Sa pagtingin niya sa paligid, nakita niyang punong-puno ng larawan ni Komi ang kwarto, at napagtanto niyang naiipit siya sa kwarto ni Ren, kaya nagsimula siyang magpanik. Sa klase, nag-alok si Najimi na bisitahin si Ren pagkatapos ng klase, at nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang naisip niyang gusto niyang makipag-usap dahil hindi pa siya umaalis sa upuan ni Tadano mula noong break period. Gayunpaman, gusto lang ni Ren na makasama si Komi dahil labis siyang nasiyahan sa kanya habang nagtatanghalian sila, kaya tinanggihan niya ang alok, ngunit nang sabihin ni Najimi sa kanya na si Komi ay darating din, agad siyang sumuko. Nang maalala niyang si Tadano ay naiwan sa kanyang kwarto, nagsimula siyang magpanik, ngunit hindi niya palalampasin ang pagkakataong makasama si Komi sa kama. Kaya pumayag pa rin siya. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Ren sa kanyang kwarto, at matapos alisin ang lahat ng litrato, isinara niya si Tadano sa isang aparador habang binabantaan siyang huwag sumigaw, o kung hindi ay may masamang mangyayari sa kanya sa tubig. Habang nakikipaglaro si Ren kina Najimi at Komi, narinig ni Tadano ang boses ni Najimi, kaya hinampas niya ang pinto ng aparador upang alertuhan ito. Ngunit sinaktan siya pabalik ni Ren habang nagsisinungaling sa kanila na ang kanyang mga kapitbahay ay nagpapabiyak sa posisyon ng King Kong. Gayunpaman, patuloy ang pagkatok ni Tadano sa pinto,
kaya pagbabantaan siyang sisirain niya ng tuluyan kung hindi ito titigil at pagkatapos ay babalaan niya silang huwag buksan ang aparador habang siya ay lumalayo upang kumuha ng tsaa para sa kanila. Pagkaalis niya, agad na binuksan ni na Jimmy ang aparador upang tingnan si Tedano. Ngunit nahuli sila ni Ren at ipinaliwanag na kumikilos siya na parang isang psychopath dahil naniniwala siyang dapat ay si Komi ang kasama niya sa halip na isang walang kwentang incel tulad ni Tedano. Pagkatapos ay tinanong niya si Komi kung gusto niyang maging kaibigan niya, ngunit umiling si Komi bilang pagtutol at iniligtas. Si Tedano mula sa kanyang pagkakapigil bago pasalamatan siya sa pag-ho-host sa kanila. Habang papalayo siya, hinabol siya ni Ren sa pinto at sinubukang i-gaslight siya, ngunit sinabi ni Komi sa kanya na pinipili niya ang sarili niyang mga kaibigan bago lumayo, naiwan si Ren na umiiyak. Kinabukasan sa paaralan, malamig na sinabi ni Komi kay Tedano na kailangan nilang mag-usap, na nagpahintulot sa kanya na isipin na galit siya sa kanya, ngunit dinala niya ito sa hagdanan, kung saan sinabi niya sa kanya na hindi siya sigurado kung dapat ba siyang maging kaibigan niya dahil ayaw niyang masaktan siya dahil sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Tedano sa kanya na pinipili niya ang sarili niyang mga kaibigan, at ang Uno Reverse ay ganoon. Nakakatuwa na uminit ang kanyang utak, pero sinabi ni Komi sa kanya na wala siyang ibang gusto kundi makipagkaibigan lang sa kanya, kaya sinabi rin niya ang ganoon sa kanya. Sa sandaling yun, dumating si na Jimmy kasama si Ren, na humingi ng tawad kina Tedano at Komi sa kanyang mga ginawa, at isinulat ni Komi na ayos lang, pero naisip niya na ayaw siyang kausapin ni Komi, kaya nagsimula siyang umiyak. Matapos nilang ipaliwanag ang sitwasyon ni Komi sa kanya, nagsimula siyang magsaya sa katotohanang may cute na panig si Komi, at inanyayahan siya ni Komi na maging magkaibigan, kaya masaya siyang pumayag. Kinabukasan, dumating si Komi sa eskwelahan, mukhang napakaganda ng walang jacket na. Lahat ng mga estudyante sa bakuran ay ipinagdiriwang ang kanyang pag-iral. Nang lumapit siya kay na Jimmy, pinupuri niya ang kanyang bagong itsura, ngunit nang makita siya ni Ren, ang kanyang isip ay lubos na naguluhan, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Dumating siya kaagad sa klase, kung saan binati siya ni Tedano, at tinanong niya ito kung mukha siyang kakaiba dahil iba ang pakikitungo ng lahat sa kanya. Ngunit ang ulo ni Tedano ay tila uminit, at sinabi niya rito na maganda siya sa kanyang unipormeng pangtag-init. Sa oras ng palakasan, si Mach Aro ay nasa sabik dahil itinuturing niya ang sarili niyang karibal ni Komi, at gusto niyang makuha sa wakas ang panalo laban kay Komi sa kanilang fitness test sa araw na yun, ngunit itinulak siya ng mga estudyante sa lupa habang nagmamadaling hanggan ang hitsura ni Komi. Lalong lumala ang kahihiyan para kay Mach Aro, dahil madali lang siyang nadaig ni Komi sa unang 6 na yugto ng physical exam, na nag-iwan sa kanya ng lubos na panghihina. Hindi nagtagal, pareho silang tumayo para sa ikapito at huling round, na isang 50-meter run, at nang magsimula ang karera, todo-todo si Mach Aro sa kanyang takbo, tinawag ang mga espiritu ng lahat ng mga mabilis tumakbo sa flash para tulungan siyang manalo. Ngunit madali lang siyang nilampasan ni Komi, na nagpahanga sa kanya kung gaano kaganda tingnan si Komi. Pagkatapos ng karera, sinabi ni Mach Aro kay Komi na dahil sa panunood dito ay napagtanto niya kung gaano na siya kalayo na lihis sa buhay at iniabot ang kamay kay Komi habang pinasasalamatan siya sa hamon, ngunit hindi inabot ni Komi ang kamay dahil sa labis na pagkamahiyain, kaya nagtapos siya sa conclusion na tinanggap na siya ni Komi bilang kalaban at ipinahayag na tatalunin niya ito sa susunod. Pagkatapos ng klase, tinanong ni na Jimmy si Komi kung maaari nila siyang bisitahin, ngunit nagsimula siyang manginig, at napagtanto ni na Jimmy na natatakot siyang ipakita ang kanyang buhay sa bahay, kahit na palagi niyang gustong magkaroon ng mga kaibigan na bumibisita. Gayunpaman, pumayag din si Komi sa kahilingan ni na Jimmy, kaya nagtungo sila sa bahay ni Komi, kung saan nakita nila ang nanay ni Komi, at nagulat si Tedano na kasing ganda rin niya si Komi. Ang nanay ni Komi, si Shuko, ay labis na natutuwa na nagdala ng mga kaibigan ang kanyang anak sa bahay kaya nagdiriwang siya at tinawagan ang kanyang asawa para sumali sa handaan bago niya maalala na wala pala ito sa bahay. Nang makarating sila sa kwarto ni Komi, umupo sila sa di-komportableng katahimikan sa loob ng ilang minuto dahil walang karanasan si Komi sa pag-e-entertain ng mga bisita, ngunit binasag ni Shuko ang katahimikan sa pag-aalok sa kanila ng tsaa at merienda. Habang kumakain sila ng magkasama, sinabi ni na Jimmy na kailangan niyang gumamit ng banyo, ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang iwanan sina Tedano at Komi na magkasama at manood mula sa gilid habang sila ay naiilang, na tila isang uri ng libangan para sa kanya.
Pagkaraan ng 5 minutong nakakabinging katahimikan, muling pumasok sina Jimmy sa silid, nabigo na dahil pumalya ang kanyang plano at nagpasya siyang lumipat sa Plan B, na ang ibig sabihin ay paghahanap ng kung anong kainahinala sa kwarto ni Comey. Habang naghahanap sa silid, nakita ni na Jimmy ang isang photo album sa estante, kaya tinanong niya kung pwede nilang tingnan ito, at pumayag siya. Habang tinitingnan nila ang album ng magkasama, nakita nila ang mga larawan ni Comey noong bata pa siya, at napansin nilang marami siyang pinagsama-samang mga aralin. Makalipas ang ilang taon, nagpaalam sina Tedano at Comey kay Comey at humingi ng paumanhin dahil hindi nila nalinis ang kanyang lugar bago umalis, kaya't nagpunta siya sa kanyang silid upang linisin ang lugar. Gayunpaman, nagpadala sina Jimmy ng litrato nila na kuha niya habang sila ay nagsasaya, kaya sinalubong ni Comey ang kanyang nanay sa baba at sinabi sa kanya na gusto niya ng bagong picture frame. Kinabukasan pagkatapos ng klase, inaya ni Comey sina Tedano at ni Jimmy na pumunta sa isang ramen shop, at masayang pumayag sina Jimmy, ngunit nagulat si Tedano dahil bihira siyang mag-aya kahit saan, kaya ipinaliwanag niya na pangarap niyang pumunta sa isang ramen shop. Gayunpaman, biglang dumating si Agari at nagpas siyang sumama dahil itinuturing niya ang sarili bilang isang ramen expert. Inirekomenda niya ang isang lugar na tinatawag na Ramen Daro, at binalaan ni na Jimmy si Comey na mamantika ang kanilang ramen. Ngunit sabi ni Comey ay ayos lang sa kanya. Habang kinukuha ni Agari ang kanilang order, itinuro ni na Jimmy na ang karamihan sa mga ramenhan ay may kani-kanilang patakaran, ngunit tinapak ni Agari ang balikat nito upang ipaalam na nilabag niya ang unang patakaran ng tindahan, na manatiling tahimik. Habang siya'y nagpapanik, sinimulan silang pressure in ang iba pang nakapila dahil ang ikalawang patakaran ay kailangang mabilis mag-order at umupo ang mga customer, at ang ikatlo ay dapat maging magalang sila sa may-ari at maghintay ng mahinahon. Nang matapos gawin ng may-ari ang ramen, namangha ang lahat sa itsura nito, at habang kinakain ni Comey ang kanyang ramen, pinanood siya ng lahat na parang isang pelikula sa Netflix, ngunit akala niya ay nag-ulo. Kahit paano, kaya mabilis siyang natapos at umalis. Pagkatapos kumain ng lahat, hiniling ni Comey na balikan nila minsan ang tindahan kasama siya, ngunit tumanggi ang mga lalaki dahil sobrang nabusog sila sa kinain nilang mangkok. Kinabukasan, masayang nag-uusap sina Tedano at ang kanyang grupo, ngunit biglang pumasok sa kanilang klase ang isang babaeng may pagkamalilimutin na nagngangalang Naka, na may suot na pantekip sa mata, at sinimulan ang kanyang pinakamahusay na paggaya kay Harry Potter. Nakiusap siya kay Comey na gumawa ng tinatawag na kasunduan sa dugo kasama niya, ngunit nagsimulang manginig si Comey, kaya umasta si Naka na parang nagwawala ang kanyang mata ng Sharingan at tumakbo palayo. Ipinaliwanag ni Tedano kay Comey na ang buong usapin tungkol sa kasunduan sa dugo ay paraan lang ni Naka para makipagkaibigan sa kanya, ngunit nagulat si Comey na naiintindihan siya ni Tedano, kaya isiniwalat ni na Jimmy na si Tedano ay dati ring may ganoong pag-uugali sa kanilang lumang eskwelahan. Noon, nagbihis si Tedano na parang si Justin Bieber, at nang makita niya ang isang magandang babae sa klase, sinabi niya kay na Jimmy na magsisimula siya ng isang misyon na tinatawag na Operation L, na layuning ipagtapat ang nararamdaman niya dito. Ngunit, nang yayain niya ito, malamig siyang tinanggihan nito, sinasabing corny siya, at yun ang araw na nagpasya siya na hindi na siya magpapakakulpa. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni na Jimmy kay Comey na ang Chanabyo ay isang yugto sa buhay ng mga kabataan kung saan sila ay napaniwala na sila ay espesyal, at si Tedano ay nasa yugtong yun noong pagtangging yun, ngunit napansin niya na nawala ng malay si Tedano dahil sa hiya. Habang nagpapalaro, inanunsyo ng guro na ang mga estudyante ay dapat magkapares, at sinubukan ni Naka lumapit kay Comey, ngunit ang buong fan club ni Comey ay sumugod sa unahan niya at nakiusap sa kanilang reyna na maging kapareha nila. Nang makita ito, tinawag niya silang mga hanggal at nagsimulang magsalita ng walang tigil kung paano walang makakayanan ang kanyang domain expansion, ngunit kalaunan ay yumukod at umiyak habang nagtataka kung bakit walang gustong makipares sa kanya. Ngunit biglang dumating si Comey, ikinagulat niya, at hiniling na maging kapares niya sa ehersisyo, kaya pumayag siya. Habang nagpapainit sila ng magkasama, lahat ng mga humahanga kay Comey ay nagreklamo sa tindi ng kanilang selos. Ngunit tinawag din kalaunan ng guro ang lahat upang tumungo sa basketball court, kaya nagsimulang lumakad palayo si Comey. Gayunpaman, tinawag siya pabalik ni Naka at nagpasalamat sa kanya bago gumamit ng parang web na pananalita upang ipahayag ang kanilang bagong pagkakaibigan. Kinabukasan, dumating si Tedano sa klase,
at napansin niyang nanginginig na si Komi kaya tinanong niya kung anong nangyari, at ibinigay sa kanya ang isang sobra. Pagbukas niya ng sobra, nakita niya ang isang sulat, na nagsasabing nilagyan nila ng listening device ang kanyang kama, pero tinanong niya kung nagsasalita siya sa code dahil hindi niya ito maintindihan, kaya ipinaliwanag niya na sinulat niya ang biro na iyon dahil narinig niya sa telebisyon na mahalaga ang mga butas para sa komunikasyon. Ipinaliwanag niya sa kanya na mas nakakatawa ang mga biro sa tamang sitwasyon, kaya sinubukan niyang magbiro ulit ng isang kakilakilabot na biro, at sinabi niya sa kanya na mas gumagana ang mga biro kapag sinasabi ng malakas. Biglang lumabas si Komi sa klase at nagpadala kay Tadano ng voice note na may isa pang biro, pero nagtataka si Tadano kung bakit siya masyadong nahuhumaling sa mga dad joke. Bumalik si Komi at nagtanong kung ano ang iniisip niya, ngunit napasubo siya dahil ayaw niyang sabihin dito na nakakainis ang mga biro ng ama nito. Nang sandaling yon, dumating sina Jimmy, nagrereklamo tungkol sa panahon, at gama ng pakiramdam ni Tadano na dumating ang maingay upang tumulong, ngunit ipinakita ni Jimmy sa kanya ang isang tala na iniwan ni Komi sa kanyang locker na may biro na napakasama sa tingin niya ay isang malaking banta. Matapos ipaliwanag ni Tadano ang lahat kay Jimmy, hiniling ni Jimmy kay Tadano na ipakita kay Komi kung paano ito ginagawa, at sumayaw-sayaw si Komi sa pag-asam, ngunit umusok ang utak ni Tadano habang sinusubukan niyang mag-isip ng biro, na nagpamulat sa kanya na mas masahol pa siyang komedyante kaysa sa isang tahimik babae. Ilang sandali pagkatapos noon, tinanong ni Jimmy si Komi kung saan niya binibili ang kanyang mga damit, ngunit sinabi nitong wala pa siyang nabibili, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa araw ng pahinga. Sinabi ni Komi na hindi siya gaanong lumalabas, kaya iminungkahi ni Jimmy na mag-shopping sila sa araw na yon, ngunit nagreklamo si Komi na nakakatakot daw yun, kaya pinaganda ni Jimmy ang alok sa pamamagitan ng pagyayaya kay Tadano na sumama rin. Gayunpaman, napansin ni Tadano na nag-aalangan pa rin si Komi, kaya sinubukan niyang tumanggi, ngunit sinabi ni Jimmy na kailangan niya ito upang maging tagasalin niya, kaya tuluyang pumayag si Tadano. Nang tanungin niya si Komi kung maaari siyang mag-imbita ng iba, tumango ito bilang pagpayag, kaya masiglang si Jimmy. Inaanyayahan si Agura na sumama sa kanila, at pumayag siya, iniisip na pangungunahan siya ni Komi tulad ng isang alaga, ngunit wala silang ideya na nakikinig ng patago si Ren sa kanila. Sa biyahe, nakasalubong sila ni Ren sa mall, nagkukunwaring nagkataon lang, ngunit nakita agad ng mga lalaki ang kalokohan niya, kaya tinanong ni Jimmy kung sinundan niya sila. Gayunpaman, binaliwala niya ito at tinanong si Komi kung anong uri ng damit ang gusto niya. Ngunit ipinaliwanag ni Komi na wala siyang ideya dahil ang nanay niya ang bumibili ng lahat ng damit niya, at kahit na kailangan niya ng damit, hindi niya alam kung ano ang isusuot upang mamili. Nang makita ito, nagpasya sina Jimmy na magkaroon sila ng paligsahan upang malaman kung sino ang makakapili ng pinakaastig na damit para kay Komi sa halagang 10,000 yen, at kahit na ang mga simp girls ni Komi ay ganado, sinusubukan ni Tadano na imungkahi na maghanap sila ng magkasama, ngunit hindi siya pinansin ni Jimmy at idineklara ang simula ng kanilang kompetisyon. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Komi na nakasuot ng magandang pulang kasuotan ng Chun-Li, na pinili ni Jimmy para sa kanya, at matapos bilangin ang mga boto, nakakuha si Jimmy ng 34 na puntos. Sunod, isinuot ni Komi ang kasuotang pinili ni Ren, na nagpatingin sa kanya na parang desperada at hindi angkop, ngunit lumampas siya sa 10,000 yen na limitasyon, kaya siya ay nadiskwalipika. Pagkatapos, nagpalit si Komi sa casual na kasuotang pinili ni Ejiri para sa kanya, ngunit nagreklamo ang lahat, na ito'y masyadong badoy, at siya ay nakakuha ng 18 puntos sa kabuuan. Dahil turn na ni Tadano, ipinaliwanag niya na pinili lang niya kung ano-ano dahil wala siyang alam sa fashion, ngunit sinabi ni Ren sa kanya na tumigil sa kanyang Saturday, kaya ibinigay niya kay Komi ang isang outfit. Matapos niyang isuot ito, lahat ay napangangan nang makita nilang para siyang isang diyosa, at lahat, kasama si Komi, ay nagbigay ng 10 puntos dito, kaya binili nila ang pinili ni Tadano. Kalaunan ng gabing yon, nasa kanyang kwarto si Komi, nakatingin sa outfit sa salamin, at napagtanto niya. Nagusot na ang buhok niya, kaya nagdesisyon siyang magpa-makeover. Nang dumating si Komi sa salon, binati siya ng isang empleyado na nagngangalang Arai, ngunit nagsimula siyang manginig, kaya manginig na rin si Arai habang nag-iisip kung ano ang gagawin. Gayunpaman, dumating ang amo ng salon, si Maki, at nakilala si Komi, kaya inanyayahan niya ito pumasok.
Piniga ni Arya ang kanyang maliit na utak upang malaman kung bakit hindi tumugon si Komi at kung bakit inanyayahan siya nito pumasok, at napagpasyahan niya na ang aura ng amo ang nakatulong upang makipag-usap sa kanya si Komi, kaya yumuko siya bilang paggalang dito. Habang naggugupit si Maki, napansin ni Arai na pareho silang mukhang elegante, kaya nagsimula siyang kumuha ng litrato, ngunit ipinaalala ni Maki sa kanya na gawin ang kanyang trabaho, kaya ibinaba niya ang kamera. Pagkatapos, tinanong ni Maki si Komi kung paano ang kanyang buhay eskwela, at nanginginig si Komi, ngunit kahit paano ay naunawaan ni Maki sa kilos nito na masaya siya, kaya pinakiusapan niya si Arai na sabunan ang buhok niya. Dahil dito, nasabik si Arai, kaya tinanong niya si Komi kung anong edad siya nagsimulang pumunta doon, at itinuro ni Komi ang isang magasin na nagpapakita ng edad. Ngunit dahil hindi ito sinabi ni Komi ng pasalita, nag-aalala si Arai na baka hindi na siya maging pro dahil ayaw ni Komi na kausapin siya. Pagkatapos niyang gawin ang buhok, binayaran ni Komi ang bill, at sinubukan ni Arai na ibigay sa kanya ang resibo, ngunit itinuro niya ang isang pahina sa pahayagan, na dahilan para magpasalamat si Arai sa kanya habang umaalis siya. Pagkatapos ay bumalik si Arai sa loob ng salon at sinabi kay Maki na akala niya ay galit sa kanya si Komi, kaya ipinaliwanag ni Maki na may mga taong hindi mahilig masyadong magsalita. Kinabukasan, lahat ay bumati kay Komi ng normal, ngunit pagdating ni Tadano, napansin niya na gupit ang kanyang buhok, at ito ay ikinagulat niya, ngunit ang lahat ng iba pa ay nagsimulang magulo kung gaano katanga. Sila ay para sa paglimot nito. Kalaunan ng gabing yun, si Komi ay nakahiga sa kama, nanginginig habang inaalala ang kanyang mga pakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan mas maaga ng araw na yun, at nagtataka siya kung siya ay nakababagot at kakaiba. Ngunit nang maalala niya kung paano ipinagtanggol siya ni Tadano, nakatulog siya ng mapayapa. Kinabukasan, sinabi ni Najimi na gusto niyang mamatay, at nang tanungin ni Tadano kung bakit, ipinaalala niya sa kanila na magsisimula na ang mga pagsusulit sa susunod na linggo. Ngunit hindi ito ikinagulat ni Tadano, dahil alam niyang ayaw ng utak-ibon sa mga pagsusulit. Pagkatapos ay iminungkahi ni Najimi na mag-aral sila ng magkasama, kaya lahat sila ay pumunta sa silid-aklatan at nagsimulang magkulitan. Doon hanggang sa binatukan ni isang babaeng malaki ang pangangatawan na parang si Roman Reigns si Najimi sa ulo at sinabihan siyang huwag gumawa ng ingay. Nang tanungin ni Najimi kung sino siya, ipinakilala siya ni Aguri bilang isang senior na nagngangalang Gorimi, na pumipigil sa mga taong mag-ingay sa silid-aklatan, ngunit ayaw pa ring mag-aral ni Najimi, kaya nagdala siya ng brick game para paglaruan nila. Habang naglalaro sila, nagpapakyut si Najimi, na naging dahilan para matambo ni Tadano ang mga blow, kaya't pinabalik ni Gorimi sa tamang pag-iisip ang mga ito at kinarga si Najimi para pagsabihan pa ng husto. Gayunpaman, sinabi ni Komi kay Tadano na nasiyahan siya sa paglalaro, at gusto pa niyang maglaro. Higit pa, kaya nagpasya siyang sumama sila kay Najimi. Pagkatapos ng mga pagsusulit, nagsimula ang bakasyon sa tag-init, ngunit kahit tapos na siya sa kanyang takdang aralin, kinakabahan si Komi na lumabas. Gayunpaman, biglang tinawagan siya ni Najimi at inanyayahan siyang sumama sa kanila ni Tadano sa pool kinabukasan, kaya pumayag siya at nagdiwang ng may masiglang pagtaas ng kamao. Kinabukasan, nagsuot si Komi ng nakakasilaw na pangtag-init na kasuutan para sa lakad, ngunit sobrang kinabahan siya kaya inulit-ulit niya ang pagtingin sa kanyang bag ng milyong beses hanggang sa dumating ang kanyang ina upang paalalahanan siyang oras na para umalis. Di nagtagal pagkatapos nyun, dumating siya sa resort ng 30 minuto mas maaga kaysa sa napagkasunduang oras at nagsimulang manginig. Hanggang sa dumating sina Najimi at Tadano. Matapos purihin ang suot ni Komi, nauuna si Najimi para simulan ang mga bagay-bagay, na nagdulot ng isang awkward na katahimikan sa pagitan ni Tadano at Komi. Ngunit binasag ni Tadano ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsabi kay Komi na ang ganda niya, na nagpamula sa kanya bago pa man sila tawagin ni Najimi. Habang magkasama silang naglalakad, nakita nila si Agri na tumatakbo papalapit sa kanila, na may malakas na pag-alog ang kanyang pangangatawan habang siya ay tumatakbo, kaya ipinaliwanag ni Najimi na inimbitahan niya rin ito. Ngunit nang dumating si Ren kasama ang maraming background character, sinabi ni Najimi na hindi niya sila inimbitahan. Gaya ng dati, nagpapanggap si Ren na nagkataon lang ang lahat para maiwasan ang mga paratang ng pagiging stalker at humiling na sumali sa kanilang kasiyahan, at masayang pumayag si Najimi, ngunit nang tanungin niya si Komi, tumango ito at nagsimulang manginig muli. Sa loob ng resort, nagsimulang tumalon-talon si Najimi sa tuwa,
at sinubukan ng mga karaniwang karakter na sumali. Ngunit pinigilan sila ni Ren at tinakat ng husto, nagbabanta ng malaking gulo kung masyado silang makikita kasama si Komi. Sa locker room ng mga babae, naghahanda si Komi na magpalit ng damit, ngunit ang pinakamasugid niyang tagahanga, si Ren, ay nasa tabi niya, nagpapasalamat sa langit na ang mga araw na inilaan niya sa pagmamasid sa bahay ni Komi. Hindi nasayang dahil malapit na niyang makita ang kaakit-akit na anyo ni Komi at isang swimsuit. Gayunpaman, isang school swimsuit ang inilabas ni Komi, na ikinagulat niya, ngunit sa halip na tanggapin ang pagkatalo, hinawakan niya ang kamay ni Komi at malamig ang tinig na inanyayahan siyang mamili ng swimsuit. Sa pool, nakipagkita sina Jimmy sa ibang mga lalaki, nakasuot ng kasuotan na sadyang nakakabighani, at nagsimulang maglaway ang ibang mga lalaki sa kanya, na ikinagulat ni Tao Dano. Bakit kayo bakla? Bigla, dumating si Ageri na nakasuot ng swimsuit na nagpapakita ng kanyang matambok na dibdib na tila isang art exhibition. At lalo nitong pinapawala ng katinoan ang mga hanggal, pero wala talaga silang pamantayan, dahil kahit si Ren na parang surfboard ang hugis ay nagpapalaway sa kanila kapag dumating siya na naka-swimsuit. Pagpasok ni Komi sa eksena na naka-swimsuit, nakalimutan ng lahat ng lalaki ang kanilang mga asawa habang nakatitig sila sa kanya ng buong atensyon, at ang tatlong talunan ay labis na nabigla kaya't lumihis sila ng tingin upang subukang kumalma sa kanilang nararamdaman. Upang simulan ang kanilang masayang pakikipagsapalaran, lahat sila ay nagtungo sa water slide, at hiniling ni Jimmy kay Ageri na maging partner niya, dahil ang kanyang natural na lambot ng katawan ang magliligtas sa kanya mula sa pagkamatay sa isang aksidente. Ang ibang mga gunggong ay nagsimulang mag-away sa karapatang makasama si Komi, ngunit ang clerk, sinasabi kay Tao Dano na sumama sa kanya sa slide dahil wala na silang masyadong oras, kaya sumakay siya sa salbabida sa likuran nito. Habang magkasama silang dumudulas, napuno ang mukha ni Tao Dano ng buhok ni Komi, na nagparamdam sa kanya ng pagkailang, at nang marating nila ang dulo, nanginginig si Komi sa kasabikan, dahil lihim niyang gustong umulit. Matapos pang umulit ng 4 na beses, iminungkahi ni Jimmy na pumunta sila sa Lazy River, at pagdating nila roon, hinamon niya sina Tao Dano at Komi sa isang labanan kung sino ang pinakamatagal makapanatili sa ilalim ng tubig, na nagsasaad na ang mga matatalo ay kailangang bilhan ng inumin ang mananalo. Habang sila ay sumisisid, nagsuot sina Jimmy ng nakakatawang disguise para mapatawa si Tao Dano, pero lumingon si Tao Dano, para lang makita ang cute na mukha ni Komi na nahihirapang magpigil ng hininga, na nakapagpawala ng hininga sa lahat. Habang nakaupo sa dalampasigan kasama si Tao Dano, nagsimulang uminom ng soda si Komi, pero biglang iminungkahi ni Jimmy na subukan ang diving board, kaya hinabol niya ito. Gayunpaman, nadapa si Komi sa isang bato, at sinubukan siyang iligtas ni Tao Dano, pero napatamaan ni Ren ang tuhod ang mukha niya habang nagmamadaling mauna para iligtas ang kanyang reyna. Di nagtagal, nalagyan ng benda ang nasugatang tuhod ni Komi, at habang kinukumusta siya ng lahat, napansin nila na nalulungkot siya, kaya iminumungkahi nilang kanselahin ang biyahe. Gayunpaman, sinabi ni Komi sa kanila na magsaya sa mga biyahe nang wala siya, at hinailan ni Jimmy ang lahat upang ipagpatuloy ang kasiyahan. Ngunit hindi komportable sina Tao Dano at Ren na iwan si Komi, kaya ipinaliwanag niya na malulungkot si Komi kung siya ang dahilan kaya tumigil ang lahat sa pagsasaya. Pagkatapos ay umupo si Komi sa kanyang banig at nalungkot habang pinapanood ang iba na nagsasaya, ngunit biglang dumating si Tao Dano at ginulat siya. Nang makita kung gaano siya kalungkot, tiniyak niya sa kanya na hindi siya kamumuhian ng kanyang mga kaibigan dahil lahat sila ay mabubuting tao, ngunit nagreklamo siya na ayaw niya ang pakiramdam ng pagiging ang isa. Nasam-air sa kasiyahan ng lahat. Gayunpaman, binasahan ni Tao Dano ng tubig ang kanyang mukha at sinabi sa kanya na walang makakapaglibang kung malungkot siya bago iabot ang kanyang kamay sa kanya. Hinawakan ni Komi ang kanyang kamay, kaya't hinayla niya ito sa tubig. Ngunit nagsimulang magpanik dahil sa katotohanan na nahawakan lang niya ang kamay ng kanyang crush 2 season na mas maaga kaysa sa karamihan ng romance anime. Ginambala ni Jimmy ang kanilang romantikong sandali sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanilang mukha gamit ang water gun, at sumama sila sa iba upang magsaya muli ng magkasama bago umuwi. Kinabukasan, sinabi ni Komi sa kanyang nanay na gusto niyang magtungo sa aklatan, ngunit nakita niya isang salagubang sa harap ng pinto, na ikinatakot niya, kaya ang kanyang ama, si Masayoshi, na isa ring tahimik na lalaki, ay nagpasyang samahan siya sa librariya.
Habang papunta, nagpasya si Masayoshi na lumiko sa pamamagitan ng pagdala kay Komi sa isang restaurant kung saan sila ay nanatiling tahimik na parang mga tuod ng kahoy habang kumakain ng ice cream ng magkasama. Gayunpaman, biglang nagka-brain freeze si Komi, kaya binigyan siya ni Masayoshi ng isang tasa ng kape at sa wakas ay nagsalita habang tinatanong siya kung ano ang lasa ng kape. Ngunit tinukso niya ito sa pamamagitan ng pagkunwari na kinakabahan, na nagdulot upang tapikin niya ito sa ulo. Pagkatapos kumain, inihatid niya si Komi sa aklatan, kung saan napansin niyang nakatingin ang mga tao sa kanya habang nagbabasa ng libro, kaya naglakad-lakad siya ng walang patutunguhan para kumalma bago umupo sa isang bangko. Pauwi na, nakita ni Komi ang isang palaruan, kaya naglaro siya sa lahat ng iba't ibang kagamitan hanggang sa mapagod at umupo sa isang bangko. Pagkatapos, napansin niya ang isang gripo sa malapit, kaya uminom siya ng tubig mula rito, at nakita ni Tadano ang magandang tagpong ito habang nakasakay sa kanyang bisikleta, kaya pinasalamatan niya ang langit sa pagkakaloob sa kanya ng mga mata. Makalipas ang ilang araw, magkakasamang nakasakay ang pamilya ni Komi sa kanilang kotse, at walang tigil sa pagsasalita si Shuko tungkol sa kung gaano kalala ang pagtatapos ng Jujutsu Kaisen, ngunit ang iba ay tahimik gaya ng dati. Sa kalaunan, nakarating sila sa sementeryo, kung saan sila nagdasal para sa isang mahal sa buhay na nawala, at si Komi ang huling tumayo, kaya pinuri siya ni Shuko sa pagkakaroon ng mahabang pakikipag-usap sa kanilang mga ninuno. Pagkatapos, nakipagkita sila sa lola ni Komi, si Yuiko, sa kanilang villa, at nagsimulang makipag-ugnayan si Shuko sa kanyang hipag, si Ryoko, habang ang tiyuhin ni Komi, si Sateyoshi, ay may matinding titigan sa kanyang ama, si Masayoshi. Pagkatapos, inanyayahan ni Ryoko si Komi na makipaglaro sa kanyang pinsan, si Akira, ngunit nagtago si Akira habang pinapanood siya. Mula sa sulok, kaya ipinaliwanag ni Ryoko na nahihiya siya dahil matagal na silang hindi nagkikita. Gayunpaman, binigla siya ni Komi mula sa likuran, ngunit ito ang naging dahilan para siya ay mataranta, kaya kiniliti siya ni Komi hanggang sa mawalan siya ng ulirat sa kakatawa. Pagkatapos nito, sabay silang nag-enjoy sa iba't ibang aktibidad, at nang hilingin ni Akira kay Komi na maglaro ng board game kasama niya, tumango si Komi bilang pagsang-ayon, ngunit ito ang naging dahilan para lumuha si Akira sa galit dahil masaya siya na gusto na rin sa wakas ni Komi na makipaglaro sa kanya, hindi tulad noon na pinapanood lang siya. Habang sila ay naglalaro, sumingit si Shuko at sinabihan si Komi na bisitahin ang kanyang lola bago hapunan, dahil sa kanilang tahanan, nakagawian ng ipaalam kay Yuiko ang mga kasalukuyang sitwasyon at humingi ng kanyang karunungan. Nang dumating siya sa silid ni Yuiko, nakita niya ang kanyang ama na lumabas na may mukhang nagpapahiwatig na may nasabihan siyang mahigpit, ngunit nang umupo siya, tinanong siya ni Yuiko kung nagkaroon siya ng mga kaibigan sa paaralan, kaya ngumiti at tumango si Komi. Ikinatuwa ito ng matanda, kaya tinawag niya si Komi upang humiga sa kanyang kondangan, at habang ginagawa niya ito, ipinapatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Komi habang kinukulit siya ng mga tanong tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Samantala, nakatanggap si Tadano ng tawag mula kay Najimi na humihiling na magkita sila sa isang piyesta sa gabing iyon. At kahit nalilito siya, sinabihan siya ni Najimi na magsuot ng yukata bago tapusin ang tawag. Kinagabihan, naghihintay si Tadano kay Najimi sa lugar ng piyesta, ngunit biglang dumating si Komi, nakasuot ng napakagandang yukata, na ikinagulat ni Tadano at hindi siya nakapagsalita. Nagsimulang manginig si Komi dahil nag-aalala siya na hindi bagay sa kanya ang kanyang yukata, kaya ipinaliwanag ni Tadano na napakaganda niya. Sa sandaling yun, dumating si Najimi kasama ang daan-daang tao sa likuran niya, ngunit ikinalito ito ni Tadano, kaya ipinaliwanag niya na ipinabok niya ang piyesta para sa lahat ng kanyang kaibigan ng sabay-sabay, na ikinagulat ni Tadano. Nagtataka kung paano siya ganoon kagaling makisalamuha. Habang nangunguna si Najimi kasama ang kanyang pangkat, sinabi ni Tadano kay Komi na sumama sa kanya. Ngunit napansin niyang nababalisa ito dahil nakalimutan niya ang kanyang kwaderno, kaya tiniyak niya rito na magiging maayos ang lahat kung sasamahan niya ito. Habang naglalakad, nagsimulang magpanik si Tadano sa katotohanang sila lang ni Komi, at dahil dito ay naging mailap ang kanilang sitwasyon, kaya iminungkahi niyang maglaro ng isa sa mga laro sa piyesta. Gayunpaman, sa laro ng bar-ilan, hindi niya matamaan ang target dahil nabaling ang atensyon niya kay Komi, na nakatitig sa kanya ng matindi mula sa likuran, na halos matuno na siya sa tindi ng tingin, kaya sinabi niya, Komi upang subukan ito. Habang naghahanda si Komi na tumira,
Lumitaw si Makuro sa tabi niya, at may hawak din siyang baril dahil gusto niyang makipagkumpitensya kay Komi upang makita kung sino ang mananalo ng pinakamaraming premyo. Gayunpaman, tulad ng huling beses, madali siyang natalo ni Komi sa bawat round, kaya mandaya siya sa pamamagitan ng paggamit ng baril sa napakalapit na distansya bago umalis kasama ang baril. Pagkatapos ay dumating sina Jimmy at inanyayahan sila na maglaro ng candy cutout game mula sa Squid Game, at pumayag sila dahil hindi pa nila napapanood ang palabas. Sa laro ng candy cutout, ang isang manlalaro ay gumagamit ng toothpick upang ukitin ang isang hugis mula sa isang patag na piraso ng candy, at ang matagumpay na pagsubok ay maaaring ipagpalit sa mga premyo, ngunit sina Jimmy ay palpak sa laro ng 15 beses na sunod-sunod. Gayunpaman, madaling nakakuha si Komi ng candy, kaya umalis sina Jimmy para kumuha ng inumin para sa kanila. Ngunit napansin ni Tedano na si Komi ay kumikilos ng kakaiba, na nagpapaisip sa kanya kung hindi ba siya nagsasaya. Habang sinusubukan niyang tanungin siya, pinutol niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na tingnan ang kanyang kasuutan, at ito ang nagpauunawa sa kanya na sinubukan niyang sabihin ito sa kanya sa simula pa. Ngunit hindi niya magawa dahil nakalimutan niya ang kanyang kwaderno. Di nagtagal pagkatapos nito, ang grupo ay magkasamang umiinom, at dumating si Ren upang sumama sa kanila, ngunit nang makita niya ang napakagandang kasuutan ni Komi, agad siyang nawala ng malay. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jimmy na maglaro sila ng rope lottery, isang simpleng laro sa piyesta kung saan humihila ang mga manlalaro ng lubid at nakukuha ang nakakabit na premyo, at layunin ni Jimmy na makuha ang pinakamataas na premyo, kaya hinayla niya ang pinakalumang lubid, ngunit ang nakuha niya lang ay ang pinakapangit na premyo sa lahat. Dahil sa desperasyon, binalingan niya si Tedano para subukan ito. At habang naghahanap si Tedano sa mga lubid, ang kulubat na matandang babae na tila tuyot ang hitsura ay nagsimulang magpakita ng nakakatakot na mukha para guluhin siya, kaya nabigo siya sa round. Dahil si Komi ang huling pag-asa nila, sumulong siya para sumubok, ngunit determinado ang matandang babae. Gumamit ng lahat ng panlinlang na taktika upang pigilan siyang manalo, dahil ang pangunahing premyo ay isang PS5. Ngunit madaling nakuha ni Komi ang pangunahing premyo, na ikinagulat niya. Maya-maya, naglalaro si Komi ng laro ng pangingisda, at dumating si Naka para hamanin siya. Ngunit iniiwasan siya ng lahat ng isda, kaya isa lang ang nahuli niya at isang gantimpalang pampalubag loob bago umalis. Pagkatapos ay dumating si Naka at sinabi kay Komi na lumuhod, tila para subuan ito ng sausage sa kakaibang paraan. Ngunit kinain ito ni Jimmy sa halip, na naging sanhi ng siya na mataranta. Habang naglalakad sila, nalibang si Komi sa isang arts booth at naiwan siya ng iba, kaya nagsimula siyang magpanik, ngunit dumating si Tedano at sinabihan siyang tawagan siya kung mawala siya. Umupo sila sa isang sulok upang hintayin sina Jimmy at ang iba pa, at gumamit si Komi ng patpat para isulat sa lupa na nag-enjoy siya ng silalang dalawa, ngunit bago pa makita ni Tedano, nagulat siya at binura ito. Sa huling araw ng tag-init, binisita ni Komi si Tedano sa bahay niya, ngunit biglang dumating si Ren para pigilan sina Tedano at Jimmy sa paglalaro ng tag team sa pisngi ni Komi. Sa silid ni Tedano, naghahanda ang grupo para sa kanilang pagtitipo nang dumating ang kapatid ni Tedano at magpakilala bilang si Hitomi bago sila bigyan ng babala na mananatili siya roon, dahil silid din niya yon. Masaya niyang binati ang lahat, ngunit nang makita niyang nanginginig si Komi, hinayla niya si Tedano palabas upang tanungin kung mayroon bang ginagawang hindi angkop kay Komi ng palihim. Habang magkasamang nakaupo ang lahat, inihayag ni Jimmy na hindi pa niya nasisimulan ang kanyang takdang aralin sa tag-init, at sinabi ni Tedano at Komi na hindi pa rin nila natatapos ang kanila, kaya't ginugol nila ang sumunod na ilang oras sa paggawa ng takdang aralin ng magkasama habang ginugunita ang lahat ng magagandang sandali nila noong tag-init. Habang nag-uusap, napansin ng lahat na pinipigilan ni Komi ang kanyang luha, kaya sila nagulantang, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang mas humaba pa ang bakasyon sa tag-araw para mas makapaglibang pa siya kasama ang lahat, at ito ang nagpasaya sa lahat. Sa ika-1 ng Setyembre, bumalik ang lahat ng estudyante sa paaralan na parang mga nalulumbay na zombie dahil namimiss nila ang mga bakasyon, ngunit nang makita nila si Komi sa bakuran, lahat sila ay nagsimulang humanga ng husto sa kanya. Samantala, isang babae na nagngangalang Anaka ang naglalakad sa bakuran, nakakaramdam ng pagkadismaya dahil sa katotohanang isa lamang siyang probinsyana.
Papunta sa klase, naiisip ni Anoka kung paano niya naitago ang kanyang sikreto noong unang semestre. Sa pananatiling tahimik sa mga usapan sa klase at sa pagpapahaba ng palda niya ng higit sa iba. Ngunit, iba ang pakiramdam niya ngayon dahil tinaasa niya ang kanyang palda ng 3 centimeters mula sa tuhod bilang pagpapaganda niya sa semestre ng taglagas. Ngunit nang makita niya si Komi na papasok sa klase, namamangha siya rito at ninais na sana ay isa rin siyang babaeng tagalungsod tulad nito. Dumating sina Jimmy at nagreklamo na nakalimutan niya ang kanyang tanghalian bago pa niya inutusan si Komi na kunan siya ng napakahabang order ng sandwich. Ngunit sinabi ni Tadano sa kanya na kuhanin na lang niya ito mismo, kaya nagreklamo siya na hindi pa niya tapos ang kanyang takdang aralin sa tag-init. Habang sinisikreto silang pinakikinggan, nagsimulang mangarap si Anoka tungkol sa pagkain ng sarili niyang sandwich ng Subway, at pinilit ni Jimmy si Komi hanggang sa pumayag siyang kumuha ng sandwich para dito. Kaya nagplano si Anoka na sundan si Komi at matutunan kung paano maging isang babaeng syudad na nakakakain din ng Subway. Habang nakatayo si Komi sa pinto ng restaurant, pinapanood ni Tadano mula sa malayo at napansin na naniniktik din si Anoka sa kanya. At hinahangaan ni Anoka si Komi dahil sa pagiging kalmado nito sa kabila ng pagiging nasa isang tindahang kasing sikat ng Domino's, ngunit sa totoo lang, sobrang kinakabahan si Komi na nanginginig siya. Sa wakas ay pumasok si Anoka. Kaya pumasok din si Anoka sa restaurant, at pareho silang nagulat at kinabahan dahil sa dami ng mayayamang tao sa loob. Nang tanungin ng may-ari si Komi para sabihin ang kanyang order, naaalala ni Anoka na masama ang paghintayin ang mga kawani. Ngunit biglang lumabas si Komi ng restaurant at nagsimulang manginig ng husto na parang si Scooby-Doo. Habang pinapanood siya, nagsimulang titigan ni Anoka si Komi ng may paghanga. Iniisip na isa siyang reynang walang pakialam na ginagawa ang mga bagay sa sarili niyang bilis nang walang pakialam sa mga kawani. Ngunit sa wakas ay pumasok si Komi at itinuro ang order na gusto niya. Ngunit nagsimulang bambahin ng chef ng tanong si Komi tungkol sa mga dagdag na gusto niya sa kanyang sandwich. At si Komi ay nanatiling walang ekspresyon, kaya parehong sina Anoka at ang chef ay napapatitig sa kanya. Tila nangingibabaw ang kanyang presensya. Ngunit ang kanyang utak ay talagang nag-iinit dahil sa labis na impormasyon. Pagkatapos makuha ang order, bumalik si Komi sa eskwelahan, at namangha si Anoka na nagawa ni Komi na matagumpay na makakuha ng order ng sandwich nang walang anumang salitang binibigkas, kaya pumasok siya upang subukan ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa klase, sinabi ni Jimmy kay Komi na ang sandwich na binili niya ay hindi ang kanyang hiniling. Sa umaga, si Komi ay nagbabasa ng libro, at nakatanggap siya ng text mula kay Anoka, na nag-aanyaya sa kanya na bumisita sa bahay, kaya pumayag siyang pumunta, at ito ang nagpasaya kay Anoka. Pagdating sa bahay ni Anoka, sinubukan niyang pindutin ang doorbell, ngunit biglang lumitaw si Anoka, gumagawa ng JoJo pose habang tinatanggap siya sa kanyang tahanan, samantalang sa kanyang isip, lumulundag siya sa tuwa na dumating talaga si Komi. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa silid ni Anoka. At hinangaan ni Komi ang lahat ng anime poster sa dingding habang si Anoka naman ay natarante sa pagdating niya doon. Ngunit bumalik sa kanyang katinoan si Anoka nang maalala niyang kailangan niyang pasayahin si Komi. Sinabi niya kay Komi na umupo kung saan niya gusto, at umupo si Komi sa kama, kaya binuksan ni Anoka ang kanyang telebisyon upang ipakita sa kanya ang pinakabagong edisyon ng Elden Ring, na gustong-gusto niyang laruin. Ngunit walang naiintindihan si Komi dahil hindi siya gamer. Kaya kinatatakutan ni Anoka na iwanan siya ni Komi. Sa pagkabahala, tinext ni Anoka sina Jimmy na pumunta, at dumating naman agad sina Jimmy kasama si Tadano, ngunit nagreklamo si Anoka na bawal ang mga lalaki sa kanyang kwarto, kaya ipinaliwanag ni Jimmy na hindi pa ito gaanong ganap na lalaki dahil bata pa lang ito. Iminungkahi ni Jimmy na maglaro sila ng peking bersyon ng Super Mario Bros., na isang 4 na player na laro tungkol sa paglangoy. Kaya pumili sila ng mga karakter habang naglalaro. Sa laro, sinubukan ni Jimmy na suntukin si Komi, at pinigilan siya ni Anoka. Ngunit pumasok si Komi sa isang literal na lusak dahil hindi niya naiintindihan ang mga kontrol. Habang naglalaban sina Jimmy at Anoka, igiit na hinding-hindi niya hahayaang masira si Komi dahil responsibilidad niyang alagaan siya. Pero ang karakter ni Jimmy ay biglang naging Bruce Lee habang dinadaig niya si Anoka sa sunod-sunod na kombinasyon ng atake. Habang naghahanda si Jimmy na tapusin siya gamit ang isang suntok na apoy, tinuruan ni Tadano si Komi kung paano magpagpag ng putik, at habang ginagawa niya ito, lumipad ang putik sa mga mata ni Jimmy,
na nagbigay daan kay Anoka na paliparin siya ng isang malakas na suntok. Habang nagdiriwang siya, ngumiti rin si Komi, ngunit si Najimi ay nagsimulang magreklamo na parang talunan, kaya hinamon niya siya sa ilang panglaban. Ilang araw ang lumipas, si Komi ay nagpapahinga sa kanyang sala nang makatanggap siya ng tawag mula kay Najimi, at nang makipagkita siya kay Najimi, ipinaliwanag niya kina Komi at Tadano, na nakasuot bilang isang mascot, na kailangan niya sila para tumulong sa pamamahagi ng tisyo dahil nagkansela ang lahat. Pagkatapos ay masaya siyang nagsimulang magbigay ng tisyo sa mga tao sa kalye, at nagpa siya si Komi na sumama sa kanya, ngunit kinabahan siya at nagsimulang manginig, kaya nilampasan lang siya ng lahat, na nagpalungkot sa kanya. Gayunpaman, may lumitaw na babaeng talagang nangangailangan ng tisyo, kaya iniabot ni Komi ang isa sa kanya, at agad siyang tinanggap. Dahil dito, ang ibang tao sa kalye ay lumapit kay Komi para sa tisyo, at naubos ang paninda ni Komi sa loob lamang ng ilang minuto, kaya ipinangako ni Najimi na bibigyan niya ito ng kalahati ng pera, ngunit lubusan nilang nakalimutan si Tadano, na halos mamatay sa init sa kanyang kasuotan. Kinabukasan sa klase, nakipagkita si Tadano kay Komi, na napansin na may butil sa kanyang pisngi at nagsimulang manginig dahil hindi niya malaman kung ano yun. Nang tanungin ni Tadano kung ano ang nangyayari, tinanong niya kung siya ba talaga si Tadano, ngunit mas lalo itong naguluhan, kaya nagsimula siyang magpanik. Mula noon, dumating ang lahat ng kanilang kaibigan at sinimulang gawin ang kanilang karaniwang kakaibang bagay, na lalong nagpatakot kay Komi, ngunit sa huli ay nagising siya sa totoong mundo at nagpapasalamat na panaginip lang iyon. Gayunpaman, nang dumating si Tadano sa klase kinabukasan, kinabahan si Komi nang mapansin niya na mayroon itong eksaktong butil na nakita niya sa kanyang panaginip. Sa buong araw, mahigpit na binabantayan ni Komi si Tadano habang kasama nito si Najimi, at nang tanungin nito kung anong problema, sinabi niya rito na tawagin siya sa kanyang pangalan, tulad ng ginagawa nito kay Najimi. Uminit ang utak ni Tadano, at pinaalalahanan niya ito na babae siya, ngunit dumating si Najimi. At tinatawag siya sa kanyang unang pangalan habang sinasabihan si Tadano na subukan ito. Gayunpaman, hindi niya kayang sabihin ito, kaya sinabihan ni Najimi si Komi na subukang tawagin siya sa kanyang unang pangalan nang hindi isinusulat sa isang libro, ngunit hindi rin niya ito masabi, kaya sinabihan ni Najimi si Tadano na may buto ng linggo siya sa kanyang mukha. Ilang araw ang lumipas, nagdaos ang paaralan ng isang kaganapan na tinatawag na Sports Day at nagpalit si Komi ng kanyang kagamitan sa sports, ngunit nagulat nang marinig niya ang klase sa likuran niya na gumagawa ng mga sigaw ng digmaan ng Wakanda bilang paghahanda para sa kompetisyon. Nakipagkita si Najimi kina Komi at Tadano at nagsimulang tumalon-talon upang mas mapahanga sila para sa ang sports festival. Ngunit isang estudyanteng may pulang buhok na hindi pa nila nakita kailanman ay biglang dumating at nagsimulang magpakita ng damdamin, kaya ipinakilala siya ni Najimi bilang si Chika. Ipinakilala ni Chika ang kanyang sarili kay Komi bilang isang mag-aaral sa ikalawang taon, at matapos purihin ang ganda ni Komi sa loob ng ilang minuto, sinabi niya sa kanilang klase na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya habang siya ay umaalis. Gayunpaman, biglang dumating si Ren, kumukulo sa galit dahil hinawakan ni Chika ang kanyang maluwalhating reyna, at sinabi niya sa iba pang miyembro ng fan club ni Komi na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang ipagtanggol si Komi. Ipinaliwanag ng NC na ang sports festival ay isang round-robin tournament na kinabibilangan ng lahat ng klase, mula una hanggang ikatlong taon, at ang klase na may pinakamaraming puntos sa pagtatapos ng paligsahan ang mananalo. Ipinakilala niya ang sarili bilang Soy Kasa, at ang espesyal na hurado bilang bise-punong guro, bago ibunyag na ang unang laro ay isang serye ng mga grupong ehersisyo, kung saan ang taong may pinakamagandang porma ay makakakuha ng 10 puntos mula sa punong guro. Nang magsimula ang laro, napansin ng bise-punong guro na ang porma ni Chika ay labis na kahanga-hanga at napakaganda, at inakala niyang siya ang magiging pinakamagaling sa kompetisyon, hanggang sa napansin niya ang eleganteng porma ni Komi, na nagtulak sa kanya upang magbigay sa kanya ang 10 puntos. Ang ikalawang laro ay isang class tug o war, ngunit nang magsimula ito, sina Ren at ang kanyang mga kasamahang Komi Simps ay nagsimulang mawala ng malay dahil sa labis na aura ni Komi, at ito ang nagbigay daan sa klase ni Chika upang madaling makuha ang panalo. Sunod nito, parehong koponan ay sumabak sa isang obstacle relay, na mayroon ding mga puntos para sa pagiging masining,
at si Agari ay natisod ngunit naipon pa rin ang lahat ng punto sa sining sa pamamagitan ng kakaibang paggalaw ng kanyang katawan habang siya'y natitisod bago ibigay kay Naka. Habang tumatakbo si Naka, kinwestiyon niya ang kaugnayan ng buong kaganapan at plano niyang sadyang magkamali. Ngunit mabilis siyang nakarating sa isang seksyon kung saan kinakailangan ng mga manlalaro na maghanap ng candy sa isang timba ng gawgaw nang walang gamit na kamay. Nag-atubili siya nang mapagtanto niyang ito ay ginawa upang magmukhang tanga ang mga tao, ngunit nang makita niyang nakatitig si Komi sa kanya, siya ay naging sobrang sigla at nagawa ito bago ipasa kay Tadano. Habang tumatakbo si Tadano, ang mga first year ay sumisigaw ng suporta para sa kanya ng buong puso dahil kasalukuyan silang nasa huling pwesto, at hinimok ni na Jimmy si Komi na suportahan din siya, ngunit napagod si Tadano at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, nakita niya si Komi na nagsasabing galingan niya sa pamamagitan ng kanyang matamis na boses, at ito ang nagpatuloy sa kanya. Kumonekta sa Speed Force, kaya siya ay humarurot ng napakabilis at nagtapos ng pangatlo sa karera. Kalaunan ay umulan, at ang mga estudyante ay sumilong sa isang tolda, ngunit biglang dumating ang nanay ni Shuko, na ikinagulat ng lahat habang nagtataka sila kung kailan natuto magsalita si Komi. Ipinakilala niya ang sarili niya sa mga estudyante at sinabi sa kanila na makisama kay Komi, ngunit itinulak ni Komi ang nanay niya palabas ng tolda, kung saan sinabi niya kay Komi na mayroon siyang mabubuting kaibigan. Nang sumikat muli ang araw, inihayag ng MC na ang susunod na kompetisyon ay isang paligsahan ng klase sa paghiram, at nilapitan ni Agari si Tadano upang hiramin ang jacket nito. Matapos niyang ibigay ito sa kanya, dumating si Ren upang humiram ng kanyang buhok, kaya pumayag siyang ipahiram sa kanya ang kanyang buhok, at humiram din si Komi ng kanyang headband. Pagkaibigay niya nito sa kanya, dumating si na Jimmy at humingi kay Tadano ng 1,000 yen, ngunit tumanggi si Tadano na bigyan ang sakim na hanggal. Ang susunod na kompetisyon ay isang laro ng musical chairs na nilalaro ng buong paaralan, at inihayag ng MC na ang mga matitirang estudyante ay bibigyan ng puntos para sa kanilang klase dahil 100 na lang ang natitirang silya. Ngunit nang tumigil ang musika, inialok ng lahat kay Komi ang silya. Matapos makilahok sa maraming iba pang maiinit na laro, sa wakas ay dumating sila sa huling laro ng araw, na isang class relay kung saan ang bawat klase ay i-represente ng 4 na mananakbo, at ang mananalo ng unang pwesto ay makakakuha ng 100 milyong puntos. Kapag nagsimula na ang takbuhan, lahat ng mananakbo mula sa bawat klase ay lumulusot na, at sinubukan ni Chika na magpakita ng sportsmanship sa pamamagitan ng pag-abot ng kamay kay Komi, ngunit ang anti-social na lutang ay nagsimulang manginig, kaya sa halip ay binati na lang niya ito ng swerte. Nang ipasa ng kanilang mga kasama ang baton sa kanila, ang dalawa ay tumakbo ng una, at si Chika ay mabilis na lumusot sa harapan, ngunit biglang nadulas at natamba si Komi habang ang lahat ay nakatingin sa gulat. Gayunpaman, lahat ng mga first year ay nagsimulang magpalakpakan para kay Komi, kaya tumayo siya muli at tumakbo ng buong sigla. Pasulong sa kapangyarihan ng pagkakaibigan, ngunit nagtapos sa pangalawang pwesto, ilang pulgada lamang ang layo mula sa nagwagi, si Chika. Kinabukasan sa paaralan, pinapanood ni Komi mula sa gilid habang nakikipag-usap si Tadano sa isang babae, at nakaramdam siya ng selos tungkol dito, kaya patuloy niya silang pinanood. Pagkatapos noon, nagsimulang guluhin si Tadano ng lahat sa klase na may mga tanong at hiling tungkol sa nalalapit na cultural festival, ngunit bigla, dumating ang babaeng kausap niya kanina, si Nene, at nag-alok na tulungan si Tadano sa mga form sa kanyang mesa. Habang dinadala nila ang mga form, iminungkahi ni Tadano na payagan si Komi na tumulong, ngunit sinabi ni Nene na 2 lang sila ang sapat na, kaya't sabay silang umalis sa klase, na lalong nagpaselos kay Komi. Habang inihuhulog ang mga porma sa science lab, sinabi ni Nene kay Tadano na inalok niya itong tulungan dahil nalaman niyang siya ay pinagdidiskitahan ng lahat sa klase, at nagulat siya na napakamapagbigay pansin nitong tao. Sa kanilang pagbabalik, tinanong niya si Tadano kung paano niya hinaharap ang lahat ng pagsubok sa pagiging malapit na kaibigan ng beauty queen ng klase, ngunit sinabi ni Tadano na wala siyang nararamdamang anumang panggigipit at sinabihan itong makipag-usap kay Komi para mas makilala ito. Nang makita ito, nagulantang si Komi mula sa kanyang taguan, at napansin nila siya, kaya sinubukan ni Nene. Kausapin siya, ngunit tumakbo si Komi palayo. Pagkatapos ng klase, dumating si Nene upang tulungan si Tadano sa isa pang tumpok ng mga porma sa kanyang mesa, ngunit ayaw niyang paghintayin si Komi,
kaya sinabi niya sa kanya na umuwi na. Gayunpaman, sinabi ni Komi sa kanya na gusto rin niyang tumulong, kaya sa huli ay pinayagan niya, at nang mapansin ni Nene na gusto ni Komi si Tadano, umalis siya sa silid upang bigyan sila ng oras na silang dalawa lang. Kinabukasan, naglalakad si Komi at Tadano sa pasilyo ng magkasama, ngunit biglang dumating si Nene at niyakap silang dalawa, kaya humingi ng tawad si Komi sa pagtakbo palayo sa kanya noong nakaraang araw. Na nagpatawa kay Nene. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Nene kay Komi dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa kasintahan nito noong nakaraang araw, at dahil dito ay labis na nalito si Komi kaya siya ay tumakbo pataas upang magpalamig. Maya-maya sa klase, sinabi ni Komi kay Tadano na interesado siyang kumuha ng photo stickers, kaya dumating sina na Jimmy at Ren at nag-alok na sumama sa kanila. Pagkatapos ng klase, dumating sila sa arcade, at namangha si Komi sa lahat ng magagarbong Photoshop sa paligid. Nagkuhanan silang 4 ng maraming litrato sa isang booth, at pinagtawanan ni na Jimmy kung gaano sila kakulit tingnan. Ngunit masaya si Tadano dahil tila nasisiyahan si Komi dito. Makalipas ang ilang araw, iniabot ni Tadano kay Komi ang isang magandang keychain na nakita niyang tinititigan nito ng nakaraang araw sa arcade, ngunit ipinakita niya rito na nakabili na siya ng isa, kaya nagpalitan sila ng keychain. Nang bandang hapon ng araw na yun, nagkaroon ng mainit na argumento ang klase upang pagpasyahan kung ano ang gagawin nila para sa cultural festival, ngunit pinatigil ni na Jimmy ang lahat, at nagpasya na dapat silang makinig sa huling presentasyon mula sa bawat pagpipilian bago bumoto sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na gumawa sila ng maid cafe, at pinaganda ang alok sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makita si Komi na nakasuot ng maid costume, ngunit iminungkahi ni Ren na gumawa sila ng haunted house. Sa halip, sinasabing iyon ang perpektong bagay para pagsama-samahin sila, kahit na nangangailangan ito ng maraming trabaho. Gayunpaman, pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang tunay na layunin, na ang lihim na makipaglaro sa mga cake ni Komi sa madilim na silid sa panahon ng palabas, at lahat ay sumang-ayon na ito ay isang magandang ideya maliban kay Naka, na nagmungkahi na magtayo na lang sila ng banda sa halip. Ipinaliwanag niya na hindi maraming tao ang itatampok sa bandang yon, ngunit ito pa rin ay isang perpektong pagkakataon para marinig ang boses ng kanilang Diyosa, at agad namang sumang-ayon ang lahat. Gayunpaman, iminungkahi naman ni Agari ang isang laro ng Whack-A-Mole sa halip, dahil layunin sa buhay niya na mapalo ni Komi, at lahat ng kasamahan nilang kakaiba sa klase ay nagustuhan ang ideya, ngunit ang batang Naruto na si Shino, ay nagmungkahi na gumawa sila ng isang indie film kung saan si Prinsesa Komi ay banihag ng mga ninja. Tinanggihan ng klase ang ideya, kaya nagmungkahi si Nene na mag-food truck na lang sila, kung saan sila magseserbisyo ng bola-bolang kanin, at nagsimulang magbalot ang lahat, ngunit sinabi ni Makaro na mas mainam kung gagawa na lang sila ng kompetisyon. Matapos ang pangalawang botohan, nagkaroon sila ng 3 way na tabla, at nagsimulang magtalo muli ang mga estudyante, kaya tinanong ni Tadano si Komi kung ano ang iboboto niya. Pinili ni Komi ang maid cafe, at nang marinig ito ng lahat, ang buong klase ay nagkaisa sa pagboto para rito bilang kanilang pinili. Ilang sandali pagkatapos, sinimulan nilang idisenyo ang klase, at gustong tumulong ni Komi, ngunit inilagay nila siya sa isang trono na may 2 nagpapakatanga na yumuyuko sa kanya. Nakipagkita ang isa sa mga babae sa klase sa isang miyembro ng komite ng Cultural Festival na nagngangalang Atori upang humingi ng pahintulot na bumili ng ilang materyales, dahil hindi sapat ang kanilang supply, kaya tinawag ni Atori si Komi upang sumama sa kanya sa pamimili. Nagsimulang mag-alala ang lahat sa klase dahil ayaw nilang may mangyari sa kanilang reyna, kaya iminungkahi ni Nene na sumama siya upang bantayan si Komi, at sinubukan ding imungkahi ni na Jimmy ang pagsama, ngunit may ilang taong walang pangalan at walang gaanong silbi ang pumihil sa kanya upang hindi makasama. Di nagtagal, dumating ang mga babae sa tindahan, at sinubukan ni Nene na magmungkahi ng paghihiwalay, ngunit napagtanto niya na may masamang mangyayari kung iiwan niya ang 2 tanga ng mag-isa, kaya binaliwala niya ang ideya. Habang namimili ng ilang kahoy na panel, tinanong ni Nene si Atori ng kanyang opinyon, ngunit sinabi niya na hindi siya sigurado dahil ito ang una niyang beses doon, kaya pinili ni Nene ang isa sa mga panel. Gayunpaman, biglang nawala si Atori, kaya naghiwalay sila para hanapin siya, at natagpuan siya ni Komi na naghahanap din sa kanila sa isang kakaibang silid, kaya hinayla niya ito pabalik. Sa pagkakita na gustong kausapin siya ni Komi, pinayuhan ni Atori si Komi na huwag magmadali,
kaya nagtanong si Komi kung bakit niya hiniling na pumunta siya. Ipinaliwanag ni Ettore na gusto niyang maging kaibigan sina Komi at ang iba pa matapos makita kung gaano sila kasaya magkasama. Kaya sinabi ni Komi sa kanya kung paano hindi siya nakasali sa mga kaganapan sa dati niyang paaralan, na nagpasama ng loob niya. Ngunit nang hilingin ni Ettore ang kanyang tulong, labis siyang natuwa. Gayunpaman, walang naintindihan si Ettore sa sinabi niya dahil abala ito sa paglalaro ng isang random na chainsaw. Sa kanilang pagbalik, ipinaalam ni Ettore kay Nene na magkaibigan na sila ngayon, at pagkatapos ay sinabi na magsisikap sila ng magkasama sa panahon ng cultural festival, kaya verbal na sumagot si Komi ng oo. Na ikinagulat ni Nene. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Jimmy sina Komi at Tadano sa isang kalye upang kumbinsihin ang ilang may-ari ng tindahan na isabit ang kanilang mga flyer para sa cultural festival sa kanilang mga tindahan, at agad niyang nakumbinsi ang isang may-ari ng tindahan na pumayag, kaya sinabi ni Komi kay Tadano na gusto niyang subukan. Pinapante nila si Komi sa isang bar upang kumbinsihin ang may-ari, ngunit kinabahan siya at sa huli ay nakakain ng buong pagkain sa halip na may sego ito. Kaya iminungkahi ni Tadano na pumunta sa isang lugar na napuntahan na ni Komi dati. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa salon, at nang ibigay ni Komi kay Maki ang flyer, agad niya nauunawaan na gusto ni Komi na isabit niya ito. Pagkatapos nito, nagbigay din si Komi ng flyer sa tahimik na may-ari ng ramen shop, at masaya siyang sumang-ayon dahil sila ay magkapareho ng espiritu. Pagkatapos, nakilala ni Tadano at ni Jimmy ang isang ina upang hikayatin siyang isabit ang kanilang flyer, at hindi tumitigil sa pag-iyak ang kanyang anak dahil sa kanilang mga hiwa-hiwalay na mukha. Ngunit tumigil siya nang makita ang napaka-cute na mukha ni Komi. Kinagabihan bago ang pista, maraming estudyante ang naiwan sa paaralan upang maghanda para sa pista. Ngunit sila ay pagod na sa lahat ng hirap sa trabaho. Kaya nag-alok si Jimmy at ang kanyang mga kaibigan ng ilang bola-bolang kanin upang makatulong na maibalik ang kanilang lakas. Gayunpaman, sinimula ng mga anggas na piliting mag-isip gamit ang kanilang mga utak na tila wala namang laman upang malaman kung aling rice ball ang gawa ni Komi, at matapos bigyan sila ni Jimmy at ng iba pa ng mga paglalarawan ng mga ginawa nila, ang mga tagahanga ay naglaro ng bato-bato pick na nakatulong sa kanila upang sa wakas ay makapili. Habang kinagigiliwan ng lahat ang mga rice ball, kinuha ni Tadano ang isang hugis parisukat, at kinain niya ito ng masaya dahil akala niya gawa ito ni Jimmy, ngunit nanginginig si Komi sa tabi niya dahil alam niyang siya pala ang gumawa nito. Kinabukasan, nagsimula ang pista, at hiniling ni Komi kay Jimmy na bigyan siya ng mas mahabang damit ng dalagang tagapagsilbi. Dahil masyadong maiksi ang suot niya, ngunit sinasabi niyang wala ng mas mahaba, at si Ren ay napahandusay sa tanawin ng makakapal niyang hita. Samantala, isang kaawa-awang lalaki na nagngangalang Akito, na inilaan ang kanyang buhay sa pag-aaral ng mga maid cafe, ay dumating sa kanilang maid cafe, nagpaplanong umalis kung masyadong mababa ang kalidad, ngunit inanyayahan siya ni Jimmy kaya umupo siya. Nang tanungin ni Jimmy ang order niya, umorder siya ng omures na naihain ng may pagmamahal, ngunit nagulat siya sa sobrang sigla ni Jimmy, at mas lalo pang natulala sa pagkakita sa lahat ng kakaibang maid sa paligid. Gayunpaman, biglang dumating si Komi upang bigyan siya ng tubig, ngunit hindi niya maunawaan ang malamig niyang tahimik na ekspresyon, kaya inakala niyang binabantaan siya nito. Matapos niyang kumain, nagsimulang lumakad palayo si Akito, at sinikap ni Komi na ihatid siya na parang isang mabait na katulong ngunit nabigo, kaya napagtanto niyang uri siya ng Ice Queen. Pagkaalis niya, pinilit ni Jimmy si Tadano na magsuot ng kasuotang katulong, at nang maisuot niya ito, lahat ng lalaki ay nagsimulang magalit sa kanya, ngunit napatitig si Komi sa kanyang kagwapuhan. Sakto namang dumating ang nanay ni Komi, kaya binigyan siya ni Tadano ng tubig, at biniro siya sandali bago tawagin ang kapatid ni Komi na si Shosok, na ubod ng kagwapuhan kaya lahat ng babae ay nagkakagulo para sa kanya, ngunit casual lang siyang umalis. Habang nagpapahinga si Tadano sa isang bangko, umupo si Komi sa tabi niya, kaya tinanong niya kung ano ang hitsura niya, at sinabi nito na cute siya, na nagpula sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, lumalago ang negosyo sa maid cafe, at sinimulan ni Jimmy na mangulit sa lahat sa paligid para pumunta sa kanilang maid cafe, ngunit tumanggi ang ilan sa kanila, kaya hiniling niya kay Komi na maglakad ng 100 metro sa labas ng cafe. Sumunod siya sa kahilingan niya at bumalik na may malaking bilang ng mga customer, na lubos na nabighani sa kanyang kagandahan.
Kaya tinawag ni na Jimmy ang sarili niya na bagong Aizen para sa paggawa ng marketing strategy na ito, na tinatawag niya itong Comey Snowball Method. Sa panahong ito, inutusan ni na Jimmy ang kanyang mga dalagang katulong na magbigay ng batayang serbisyo sa mga customer kapalit ng pera, at pagkatapos nilang matapos, literal na lumalangoy si na Jimmy sa isang pool ng milyon-milyong dolyar. Habang ipinagmamalaki niya ang kanyang iskema ng Ponzi, dumating ang guro kasama si Jeremy at binigyan siya ng strike dahil sa paglabag sa mga patakaran bago siya piliting isauli ang lahat ng pera sa mga customer. Pagkatapos ay iminungkahi ni na Jimmy na i-advertise nila ang kanilang maid cafe sa legal na paraan sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang mga kaganapan habang suot ang kanilang mga maid outfit, ngunit lihim siyang nagpaplanong gumamit ng isang super na bersyon ng paraan ng Comey Snowball. Mabilis silang dumating sa pinagmumultuhang bahay, at habang naglalakad sila sa loob, nanginginig si Comey tuwing makakakita siya ng nakakatakot na pinta sa dingding, ngunit biglang may lumipad na espongha sa kanyang mukha, na lalong nagpatakot sa kanya. Habang lumalalim sila sa bahay, si Ettore, na isa sa mga multo na nagkukubli, ay masaya na sa wakas ay dumating na ang kanyang biktima. Ngunit nang makita niyang si Comey yun, nagsimula siyang magpanik dahil alam niyang baka malagay siya sa matinding kapahamakan dahil sa pananakot sa Diyosa ng kanilang paaralan. Sa huli, nagpasya siyang gawin ito dahil responsibilidad niya, ngunit sa oras na gawin niya. Pagkapagpasya niya, umalis na ang grupo sa pinagmumultuhang bahay. Sa labas, si Comey ay naghahabol pa rin ng hininga, ngunit iminungkahi ni na Jimmy na manood sila ng isang kaganapan na tinatawag na Rooftop Confessions, kung saan umaakyat ang mga estudyante sa bubong at sumisigaw ng mga sekreto o pagtatapat ng pag-ibig. Gayunpaman, sinabi ni Comey na hindi pa niya ito naririnig, kaya nagpasya si na Jimmy na subukan nila ito. Sa kaganapan, inaanunsyo ng MC na ang susunod na magtatapat ay si Ren, at umakyat si Ren sa entablado upang ipahayag na mahal niya si Comey at gusto niya itong pakasalan. Ngunit nanatiling tahimik si Comey gaya ng dati, kaya nagsimula siyang magpakita ng matinding paghanga sa kung gaano kastig si Comey. Ang susunod na tinawag sa rooftop ay si Comey, kaya itinulak siya ni na Jimmy paakyat doon, at malakas na nagbunyi ang karamihan nang makita siya na parang si Sabrina Carpenter. Nang mapansin nilang magsasalita na siya, ang lahat ay pinakalma ang sarili upang marinig ang tinig ng kanilang Diyosa, ngunit ang tanging nasabi niya ay meow, at mas lalo pa itong nagpasaya sa kanila dahil matagal na nilang pinapangarap na makakita ng isang cat maid. Habang nagbubunyi ang karamihan, nahihilo si Comey sa ingay, kaya inakay siya ni na Jimmy papunta sa pasilyo kung saan siya tumawa dahil matagumpay ang kanilang mga plano bago niya nilagyan ng pusa tenga ang ulo nito. Gayunpaman, isang babae ang biglang dumating kasama ang dalawang monghe na ipinadala ng guro para pagsabihan si na Jimmy kaya binitbit nila ito palayo. Maya-maya, naglakad si Comey sa pasilyo na nakasalamin, at napansin niyang mas marami ang nakatitig sa kanya kaysa karaniwan, kaya ipinaliwanag ni Tedano na nakasuot siya ng isang cute na damit, sanhi upang matuno ang kanyang utak. Pagkatapos ay dumating si Nene at niyayang maglakad-lakad si Comey kasama niya. Ngunit napansin nilang nakatambay si Ettore sa isang basurahan, kaya hinailan nila ito palabas upang sumama sa kasiyahan. Kasunod nito, sumali sila sa ilang kaganapan kung saan sila nagsaya ng magkasama, at pagkatapos sila umupo sa klase, kumakain ng ilang merienda ng magkasama, ngunit sinabi ni Ettore sa kanila na may tumutugtog na banda sa ibaba, kaya iminungkahi ni Nene na tingnan nila ito. Habang pinapanood ang banda ng magkasama, tinitigan ni Comey si Tedano, kaya sinabi niya rito na mahusay ang banda, ngunit nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Kalaunan, inihayag na nagtapos na ang pagdiriwang, at pinakiusapan ang mga estudyante na magtipon sa bulwagan. Pagdating nila doon, inihayag ng MC na ang mga first year ang nanalo sa kompetisyon, ngunit sa simula pa lang ng pagdiriwang nila, ipinaalam niya sa kanila na binabawi ang kanilang grand prize dahil niloko ni na Jimmy ang mga tao na parang isang Nigerian prince. Sinusubukan ni Tedano aliwin si Comey dahil malinaw na siya ang star player ng kanilang koponan, ngunit sinabi niyang ayos lang dahil nag-enjoy siya. Pagkatapos, inihayag ng MC na oras na para sa pinakahihintay na dance party pagkatapos ng piyesta, at ang lahat ng tagahanga ni Comey ay nagsimulang magkagulo para sa karapatang makasayaw siya. Habang sumasayaw ang mga estudyante, nakatayo si Comey sa tabi ni Tedano kahit gusto niyang sumali sa kanila dahil nahihiya siyang pinapanood. Ngunit napansin ito ni Tedano, kaya niyaya niya itong sumayaw kasama siya, at pumayag siya.
Nagtungo sila sa gitna ng dance floor ng magkasama, ngunit pareho silang kinabahan, kaya binasag ni na Jimmy ang katahimikan sa pamamagitan ng pag-alok na sumayaw kasama silang dalawa, at sumayaw sila kasama ang lahat ng iba pa nilang kaibigan. Pagkatapos nito, iminungkahi ni na Jimmy na magdaos sila ng party upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang maid cafe, kaya't sabay silang pumunta sa isang karaoke bar, kung saan kinabahan si Comey at nagsimulang manginig muli. Sinabi ni Tadano sa kanya na hindi niya kailangang kumanta, ngunit sinabi ni na Jimmy na kailangan ng lahat kumanta at umakyat sa entablado upang kumanta ng isang kanta ni Michael Jackson habang naghihiyawan ang lahat para sa kanya. Pagkatapos niya, kumanta si Ren ng isang madamdaming awit ng pag-ibig para kay Comey at nakakuha ng 78 puntos. Ngunit si Naka ay kumanta ng isa sa mga pambungad ng Demon Slayer sa isang nakakatakot na paraan. Nang matapos ng kumanta ang lahat, sa wakas ay umakyat si Comey sa entablado, ngunit sobrang kinakabahan siya kaya nakakagawa siya ng kakaibang tunog, at lahat ay nagdiwang dahil kahit ang maikling tunog mula sa Reyna ay sapat na para pag-usapan at hanggan ng isang buwan. Pagkatapos, umakyat si Tadano sa entablado at kinanta ang Not Like US ni Kendrick Lamar, ngunit walang nakinig sa kanya maliban kay Comey, na sumusuporta sa kanya. Iyon lang para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.